natin sa barangay. Okay, simulan ko na po sa inyo. Ako po si Clarence Bipat. Assistant Coordinator ng BAW. BAW, Assistant Coordinator ng BAW. Bipat. 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 Deputy. Bipat. 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 Lupon. Okay. Sir, pwede ko presente sa Bipat. Chief Bipat. Chief Bipat. Manager Debeco, SK Kagawad. SK Kagawad. Anong committee hawak mo? Education po. Education. Okay, good. Buti umattend ka. Meron akong topic para sa inyo. Unang-una, maraming salamat po sa pag-invite. Unahin natin yung unang ni-request nila yung trauma. Pero sana makarating yung mga prop leader. Kasi importante sila sa usapin pagdating sa end ng vow sa isang barangay. So sana makabalik sila agad. Sila ang pinaka-importante makausap namin pagdating sa usapin natin ng vow. So bago po mag-start, ako po ay isang child rights advocate. So kung ano po yung mga sasabihin ko mamaya, please do raise your hand kung meron kayong ibang pananaw. Sabi nga ni Arthur kanina, pwede po kayo magtanong kung may gusto kayong linawin. So bago ako mag-start, bago ko i-topic itong trauma-informed care, sino po dito yung may mga asawa na? Yan, good. Sino rito yung minsan nyo nang nasigawan yung asawa nyo? Very good. Di posible hindi. Di ba? Di ba? Nag-raise ka ng voice, nainis ka. Normal yun, emotion kasi yun. Normal na nagagalit tayo. Ang tanong lagi, pag galit ka, ano ba gagawin mo? Yun yung question. Pero yung magalit ka, normal yun. Pag hindi ka nagalit, hindi ka normal na tao. Kasi yung galit, part ng emotion natin yun. Okay? Yung gagawin mo pag galit ka, yun yung pag-uusapan. Yun yung dapat hindi nangyayari. Kaya okay, Maya, doon sa mga hindi nagtaas ng kamay. Normal na tayo ay magalit. Okay? Yes? Sino po yung madalas na nasisigaw ng asawa? Ikaw yun, madalas nasisigawan. Sabi nga kanina ni Arthur, madalas ka. Madalas ka. Matagal ka ng married? Opo. Balo na po ako. Balo na. Yung kinakasama mo siya yung naninigaw sa'yo, lagi ka napapagalitan. Ikaw. Akala ko siya yung dahilan kung bakit ka ba palagi nasisigawan. Very good. Okay. So itong trauma-informed care, para sa ano to sa mga prop leaders natin, as well as with the BPAT, kung kayo po yung kasama ng BAUSI officer natin, na rumiresponde pag may mga biktima tayo ng pananakit, no? Pag sinabi nating trauma, informed care, and support, yung trauma, yung nasuntok, yan, biglang pumunta ngayon yung babae dito, or nagradyo sa inyo yung prop leader, kailangan namin si Bausi, may nagkakagulo rito, yun yung pangyayari na yun yung trauma. So ano yung care na dapat malaman natin, inform, no? Ano yung dapat nating malaman na maibigay nating tulong doon sa mga nasaktan o doon sa nasaktan na babae. Okay, kanina binanggit ng ating women's desk, no? Yung na-experience nila pag umahawak sila ng case. Sa amin, ang gusto namin mangyari talaga, na hopefully meron ng barangay na magsimula, na pag may perpetrator, which is yung lalaki, yung babae ang victim natin, dapat move ang hawak doon sa case ng lalaki. Yung babae, hawak ng VAUSI officer yon. Meron tayong separate seminar last year, may ginawa kaming facilitators training kung paano natin hawakan yung case ng lalaki. Kasi ang tawag natin doon sa sinasabi kanina ng officer natin na paulit-ulit, yung tinatawag natin na cycle of violence. Kinakailangan may hinto natin yon. Yun yung trabaho natin sa MOVE. Kinakailangan may hinto natin yon at malaman natin yung dahilan sa lalaki bakit paulit-ulit niyang sinasaktan yung asawa niya. Kasi yung ginagawa ng babae na paulit-ulit niyang binabalikan yung asawa niya, psychological kasi yon. Ang rule of thumb, kung sinong may pera, siya ang may boses. Yun ang rule of thumb. Kaya sa loob ng tahanan, kung sino may trabaho,
Kung lalaki may trabaho siya, boss. Kung may kamag-anak kayo sa States, di ba, pag meron silang paaralin na anak o pamangkin nyo or anak nyo, di ba sila yung masusunod kung anong course? Pag hindi sila nasunod, hindi paaralin. Kasi nga, rule of thumb, kung sino may pera, siya ang may boses. So sa ating mga lalaki, yun yung gusto namin mangyari. Na tayo mismo makausap natin tong lalaki na to sa move. So ang gagawa po niyan sa barangay kasi natin, and I hope later, si Kagawad, siling may hawak ng women's? Randy, no? May hawak ng women's and children. Natuwa ako kasi siya yung kauna-unahang lalaki na agawad na nakilala ko na may hawak ng women's and children. Usually, sa ibang barangay, babae yung may hawak. Okay. So, hoping sana bumalik siya para siya yung ma-elect na president ng move ng Barangay Pag-asa para mas madali yung program. Kasi dapat meron kayong president, vice, secretary and treasurer, panglima yung coordinator, yung tata yung move coordinator. And then from there, masisimula natin yung program natin pagdating sa barangay. Okay? So, balik muna ako dito sa trauma. Nagpasa na natin itong video na to para medyo mas mabilis tayo. Okay. So, pag sinabi natin trauma-informed care, ibig sabihin nito, kinikilala natin, okay, yung pangyayari at yung nangyari. Physical, emotional, mental well-being. So, pag sinabi physical, nasaktan yung babae. Sinuntok natin, sinampal, tinadyaan natin. Okay? Pag sinabi naman natin emotional, katulad ng nabanggit ng police officer natin kanina, minura natin, pinahiya natin, binastos natin. Okay? Ang tanga-tanga mo talaga. Yan, sa harapan ng mga anak niya, sa harap ng kapatid niya. Ang bobo mo. Ba't wala pang pagkain? Hindi pa kita binibigyan ng pera? Yan, yung mga ganung salita. Okay? Nagiging psychological siya, nagiging emotional siya, na nagiging bahagi ng mental well-being ng isang babae. Alam niyo, isang babae, sila ang pinaka malakas pag pinag-usapan natin ang physical ng lalaki at babae. Bakit? Kasi nung pinanood ko yung documentary ng pagbubuntis, tapos nilagay yung perception ng lalaki kung siya yung mabubuntis. Sa 10 lalaking na-invite, walang kinaya yung panganganak. Hindi kinaya ng 10 lalaki. Sa 10 lalaki na in-invite, iba-iba. May malaking katawan, may ordinary. Kung kakayanin nila yung pagbubuntis hanggang sa panganganak. Pagdating doon sa panganganak, may kinabit na machine sa kanila na kung saan magkakaroon ng contraction sa loob ng belly nila. Kung ano yung nararanasan ng isang babae. Na lumuluwang yung pelvic bone niya para ready lumabas yung bata. Sa 10 lalaki, wala sa kanila ang kinaya yon. Pagdating doon sa point ng panganganak. Doon sa point ng paglilihi, pagbubuntis, 4 agad ang bumigay na hindi kinaya yung process na yon. So doon na-determine kung gaano kalakas ang isang babae. Pero ang tanong, sa ating mga lalaki, bakit mahina ang tingin natin sa babae? Ako hindi ko maintindihan, hanggang ngayon nagsasalita ako sa harapan nyo, hindi ko makomprehend. Alam natin for a fact na pag sumuntok tayo, malakas. Alam natin yan, lalaki tayo eh. Pero hindi ko mag-gets, bakit natin kayang gawin to sa isang babae? Yun, hindi ko mag-gets yun. Bakit natin kayang gawin suntukin, sampalin yung isang babae? Alam na nga nating malakas tayo eh. Given na yun eh. Yung binanggit kanina na patriarchal, yun eh, kilala tayo doon. Macho, pinalaki tayo eh. Sa ganung pamamaraan. Pero ang tanong, ano yung pumapasok sa isip ng lalaki at susuntukin niya yung asawa niya, bubugbugin niya, sisipain niya? Ano yung nagtitrigger? Yun yung masarap malaman. Yun yung importante pagkausap na natin yung lalaki ng bugbog. Ako si Ensa, usapang lalaki lang to, pare. Ano gusto mo tawag ko sa'yo? Halimbawa, Eric. Eric, sir. O Eric, yung asawa mo nandoon ngayon, kausap ng bawsi, nagpapail ng complaint tungkol doon sa ginawa mo. So, ang tanong ko, lalaki sa lalaki, paunawa mo nga sa akin, saan ang gagaling yung galit mo? Kasi ang kwento sa akin kanina, 3 beses na nangyari to. At 3 beses ka na rin pinatawad ng asawa mo. Paunawa mo nga sa akin, para maintindihan kita, lalaki sa lalaki. At lahat ng sasabihin niya, idadatos natin yun. Susulat natin kung ano yung nararanasan ng lalaki. Eh kasi, sir, sa totoo lang, sa trabaho kasi medyo namura ako ng supervisor ko eh. Siguro pagdating ko sa bahay, magulo, hindi maayos,
Parang bigla na lang ako nagalit at napagbuntungan ko nga yung asawa ko. So nalalaman natin na hindi ka talaga galit sa asawa mo. Siya yung napagbuntungan mo. So balik tayo ngayon doon. So kailangan mo pala ngayon, alam na namin ang intervention na ibibigay sa'yo. Anger management. Paano mo i-manage yung galit mo? Na hindi mo siya may pupunta sa asawa mo. Okay? Bahagi yun na tinatawag natin na informed care pagdating sa trauma. Ano yung mga dapat natin gawin para masolusyonan natin ang problema? Kasi ang sa akin, hanggat may babaeng nasasaktan, may babaeng nagre-reklamo sa VAUSI officer, tayo mga lalaki, meron tayong kakulangan. Meron tayong kakulangan. Meron tayong hindi nagagawa, kaya patuloy naman nasasaktan. Kaya sa amin sa MOVE, sabi namin, hanggat maraming lalaki ang sumasali sa MOVE at nagiging bahagi ng advocacy ng MOVE, paunti ng paunti ang babaeng nasasaktan. Kaya mas dumadami tayo, mas kumukonti ang babaeng nasasaktan. So meron tayong klase ng trauma. So yung unang trauma yung tinatawag nating acute, yan yung disaster, nasunugan, basic trauma. Pero ang pinaka-importante sa lahat itong complex trauma. Kasi itong complex trauma, naranasan natin ito usually paulit-ulit. At ang tagal niya bago maghilom. Usually, nakalagay na example dito, abuse, neglect sa mga bata. Di ba? Bata na-rape, bata pa lang na-rape na, hanggang sa pagtanda niya, hindi na-resolve yung issue. Mula na nagsama sila, after 1 year, puro pananakit na naranasan ng babae sa loob ng 10 taon. Complex trauma yun. Repeated, prolong. Okay? Meron ako nakausap na isang bata, nung tinanong ko siya, nung kinausap ko siya, 17 years old na siya. Tapos tinanong, kasi ang pinag-usapan namin doon, na-rape siya sa loob ng bahay. Nahipuan siya. Nung tinanong ko sa kanya kung ilang beses na nangyari, hindi niya masabi. Nung tinanong ko sa kanya, sige, mga anong edad mo kaya na natatandaan, na na-experience yun? So, hindi ko na rin matandaan. So, ibig sabihin, kung lalaruin ko yung psychological thinking ko, more or less, 2 to 3 years old. Kasi 3 years old below, wala daw tayong natatandaan. 3 years old pataas, usually may recall tayo nun. Tapos sinabi ko sa akin, sa tingin mo ba mga 3 years old ka, 4 years old? Oh, sir, hindi pa ako nag-aaral nun eh. Diba? Tapos when was the last time, sabi ko, nahuli kang nahipuan? Ang sabi niya sa akin, grade 8 na siya. Yun yung huli niyang na-experience. At sabi nga ni Arthur kanina, nangyari yun sa loob ng tahanan. Kamag-anak niya, yung gumawa sa kanya nun. Okay? Sa city natin, ang recorded na pinakabatang nabuntis ngayon, galing to sa Popcom natin, 10 years old. Try to imagine. Bata, nagkaroon ng anak na bata. 10 years old, recorded kasi may birth certificate. Nakakalungkot. Diba? Kanina, pinag-uusapan natin yung sinabi ni police officers natin tungkol doon sa nangyari sa New Cabalan na 6 years old, 12 years old, pinasubo yung ari doon sa bata na 6 years old. Alam nyo sa amin sa MOVE, pareho sila biktima sa amin. Basta minor de edad ka, 15 years old below, parehas kayong biktima. Kahit na ikaw yung nanakit, ikaw yung nanghipo, or kung ano yung ginawa mo, parehas kayong biktima. Alam nyo kung bakit? Biktima kasi sila ng pangyayari sa environment. Maagang exposure sa cellphone, nakakita ng mga bastos, mga hubad. Sa amin, sa ganun namin tinitignan. Biktima tong pareho eh. Kita mo, one good example ito. Kung purok leader ka, o bipat ka, para makarelate yung mga bipat natin, bipat officer ka ng isang purok, sa purok 1 ka na halimbawa nakatira, bipat officer ka, alas 8 ng gabi, palalabasin mo yung anak mong babae. Di ba hindi? O dapat ma-question mo na yung sarili mo. Bipat officer ako, hindi ko palalabasin yung anak kong babae kasi alam ko for a fact, hindi safe tong lugar namin. Dapat question na yon. Kasi kung yung sarili mong anak na ikaw ay nagtatrabaho na sa barangay as bahagi ng peacekeeping, pero sarili mong anak di mo mapalabas, then there's something wrong. Di ba? Hindi natin napapatupad ng maayos. So nabibiktima yung mga anak natin. Tapos ang sisisihin natin minsan, pag medyo hindi ganun kataas yung knowledge natin pagdating sa gender-based violence,
na may kinalaman sa mga bata, ang sin natin palagi, yung perpetrator. Ano kasi yung tinuro mo sa anak mo, kaya ganyan siguro, kaya bastos. Diba? Marami tayong kulang. Kami sa MOVE, marami kami nakikitang issue, marami kami nakikitang problema na dapat natin tugunan. Kaya nga sabi namin, isang purok at a time. Kaya importante sa amin yung purok leaders eh. Kasi sisimulan natin sa bawat purok. Dapat ang isang purok, halimbawa, siyang purok leader ng purok 1, dyan sa lugar mo, base sa datos ng VAUSI officer, ilang VAUSI cases na ang nareklamo? 2, mataas yun. Dapat kasi wala. O mag-conduct tayo ng seminar sa purok mo. Lahat ng lalaking 18 years old pataas, kasal o hindi, basta may kinakasama, sama natin sa seminar. Si Kagawad ng Women's and Children, magre-request ng budget kay CAP, papa-approve kay CAP, i-inform kami. Conduct tayo ng seminar dito kasi nakadalawang kaso na sa purok. Ganun dapat yung ginagawa natin. Kasi mabigat na yung trabaho ng VAUSI officer eh. Sa pag-entertain doon sa babae na paulit-ulit na sinasaktan na parehas na nanggagaling doon sa purok. Pero usually ang purok leader walang pakialam. Once na i-turn over niya na sa VAUSI officer, malinis na ang kanyang kamay. Mali! Ginawa kang purok leader to lead a certain purok. Peace and order. Kaya ka nga may bipat eh. Di ba? Kung hindi mo mamimaintain yan, punta kay kapitan, bigay mo na yung appointment mo, mag-resign ka. Kasi wala kang ginagawa eh. Di ba? Dapat meron kang ginagawa. Kung merong barangay captain, may purok leader sa isang purok. Ikaw yung pinakamataas doon. Binagyan ka ng appointment ni kapitan. Alter ego ka niya doon. Dinadala mo si kapitan doon sa area na yon. Nagre-report ka. Tapos wala kang ginagawa. Nakaradyo ka, forma, bida, kuha ng allowance. Di ba? Kaya patuloy yung problema natin. Specifically sa amin sa VAUSI. Di ba? Kaya sabi ko sana nandito yung mga purok leaders eh. Para mas ma-realize nila na ang trabaho nila hindi purok leader ka lang. Purok leader ka. Na pag yung purok mo walang VAUSI cases, yung anak mo, pag sinabi niya gusto niya lumabas sa alas 8 ng gabi, okay na, kasi alam ko, safe tong purok natin. Sige na, alam mo sa sarili mo, nagampanan mo yung tungkulin mo. So isang purok na ngayon, sa Barangay Pag-asa, ang safe. Dugtungan ngayon natin. Purok 2, kayo naman. Hanggang sa buong Barangay Pag-asa na. Di ba? So pag may pumasok ngayon na case kay VAUSI, mga transient na, hindi na taga-residents ng Barangay Pag-asa. Mga taga-Bataan po yan, nangungupahan kay ganito. Pero hindi talaga taga-Barangay Pag-asa yung mga yan, nagtatrabaho kasi sa SBMA. O di, mas maganda na tignan na ang Barangay Pag-asa safe na lugar. Kada purok. Okay? Ang ginagawa kasi natin, ang dapat natin gawin, pagdating sa ganito, hindi natin ito maihinto. Wala kami magagawa. DSWD wala magagawa kung walang tulong ang purok leaders. Kung walang tulong ang purok leaders, wala. Kahit magsalita kami dito, kahit inang 90 to 62 pa ang marinig nyo, wala yan. Kung walang tulong na gagawin yung purok leader doon sa lugar niya. Kung hindi siya papayag na itong mga kalalakihan na to, nakakailang reklamo nang natatanggap niya. Na sa datos ng VAUSI officers, ilang beses na sa area ng purok na to, ilang beses na may reklamo. Ano ba problema sa lugar na yan? May bar house, may inuman. O di ko sabi natin yung mga lalaki. Seminar natin. Kasi para sa amin sa MOVE, yun ang importante. Ano bang impact ng trauma? Okay? Chronic pain, sleep disturbances. Chronic, yung pag kinurot kita, kahit di ko na kinurot, nararamdaman mo pa rin yung sakit. Diba? Tapos, sleep disturbances, naniniwala ako, based on datos din naman eh, na pag ikaw sinaktan na asawa mo, makakatulog ka ba maayos? Hindi, di ba? Ito pang nakakalungkot. Kada narinig mong parating na siya, kinakabahan ka na naman dahil alam mo nakainom na naman siya. Yun ang pinakamahirap na pakiramdam ng babae. Lagpasan na rin natin itong video na to para makarami tayo. Okay? Another thing, anxiety and depression pagdating sa emotion. Aligaga. Kinakailangan may saing na siya.
Yung isang video kanina, napapanood ko sana sa inyo, wala kasi tayong speaker. Yun yung babae na bumibili siya sa tindahan, magsasaing siya, kasi parating ni asawa niya, dapat nakapaglaban na siya. At then, nung video, pinakita yung mukha ng babae, puro pasa. Okay? Anxiety. Depression. Minsan yung babae, gusto niya na lang mabuhay para sa mga anak niya. Kaya ako, personally, pabor po ako sa sa divorce. Pabor ako sa divorce. Bakit? Kasi nakakaawa yung mga babae na ang reason lang nila kaya sila nag-stay sa asawa nila dahil wala silang trabaho. Nagtataka naman ako sa mga babae dito sa Olongapo. Meron tayong, sa SDEC, meron tayong bahay. Ano yung women's, natin doon, di ba? Center for Women. Alam niyo, nung napunta ako doon dahil nagkakanta kami ng meeting kay Pastor, pinikot ko yun, napakalinis, napakaganda. Pwedeng mag-stay yung babae doon hanggat hindi niya pa kaya tumayo sa sarili niyang paa. Napakaganda. Hindi ko alam bakit hindi ito parang binibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na makilala tong Center for Women. Kasi ginawa ito ng gobyerno ng Olongapo para sa kanila. Yung officer na nga natin na nagsalita kanina sa ibang lugar, wala niyan Wala silang ganyan. Tayo meron. Kaya nakakalungkot na hindi natin ito nagagamit. Kasi minsan may mga babae na naiintindihan natin yung side na psychological na babae na nasanay ka kasi. Ang tawag natin itong comfort zone Di ba nang bugbugin ako ng asawa ko? Basta wag lang kami broken family. Kaya nga lang sinabi ko nung last seminar namin, sa unang araw na sinampal ka ng asawa mo, broken na yung family. Ang family, it's not about leaving your husband. Yun yung hindi. Yung araw-araw ka sinasaktan, minumura ka, broken na yung family. Hindi na kayo pamilya for crying out loud. Kasi sa pamilya may pagmamahalan, pag-iintindihan, pag-uunawaan. Kaya kung wala na yun, broken na yung family. Yun yung kulang na dapat natin ipaintindi sa mga babae. Kasi sila ganun nasanay tayo sa ganun. Naawa ko sa mga anak ko, lalaki, walang tatay. Tiisin ko nila yung pambubugbog sa akin. Mali! The mere fact na nakikita ka ng anak mo na binubugbog ka ng asawa mo, akala ng anak mo tama yon. Na pag siya nag-asawa, lalaki siya, yun din ang gagawin niya sa asawa niya. Kasi okay naman, nagkakabati naman kayo Nakikita ng anak mo Normal yun, dapat matapang ako. Dapat ako siga sa bahay. Nakikita niya normal Ano tinuturo mo sa anak mo dahil sa pag-stay mo doon sa asawa mo? Akala mo nakakabuti yun? Hindi. Gumagawa ka ng panibagong lalaki na mananakit pagdating ng araw. Ang ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata. Di ba? Ito yung dapat ipaintindi natin sa kababaihan. Siguro minsan may invite mo kami mga babae naman ang kausapin namin. Mga babae naman. Sila naman yung empower namin. Bigyan namin sila ng lakas ng loob na lumaban. Na manggagaling yun sa isang lalaki. Delikado ngayon. Bakit delikado? Hindi naman. Hindi naman natin tuturuan ng martial art. Kinakailangan lang natin tulungan yung mga kababaihan natin na ibalik sila sa dating Gabriela. Sa dating matatapang ng panahon ng mga Kastila. Oo. Mas maganda, kada purok may representative ka, mga single parent, di ba? Mga kababaihan ng mga nagtitinda dyan, na-invite nyo. Pwede mag-sponsor sa inyo ang PAC, ang aksyon. Pwede, kung sakaling hindi kakayanin ng budget nyo sa merienda, coordinate nyo lang sa kanila. Okay? So next natin, behavioral effects. Yan. Yung iba, napanood naman natin sa video kanina ni Pastor, no? May mga napupunta sa droga para lang mai-relieve nila yung nararamdaman nila. Yung nakakalungkot, may isang video ako napanood na babae na nahuli ng pulis gumagamit. Tapos nung nalaman yung kwento ng babae, ang nagturo sa kanyang gumamit, asawa niya. Pag hindi siya gumamit, nabubugbog siya. Hanggang sa naging addict na rin siya. Di ba? Nakakalungkot. So nauwi sa ganung usapan at pananakit sa kanilang sarili.
Minsan tinanong ko yung isang estudyante, bakit siya nagsa-self-harm? Tawag kasi namin yung self-harm, hindi pa suicide or suicide attempt, hindi. Basta sinusugatan mo yung sarili mo, self-harm ang tawag namin doon eh. Tinanong ko bakit? Sir, kasi yung depression ko, yung iniisip ko, mas kaya kong sakit nito, ito, para mawala yung iniisip ko. So pag naghusugat ako, ang nararamdaman ko sakit itong sugat. Nawawala ngayon yung iniisip ko. Ganon din, minsan ginagawa ng ibang kababaihan. Okay? Sinasaktan nila yung sarili nila. Para yung pain na yon ang sisisihin nila at hindi yung pananakit sa kanila ng asawa nila. Okay? So, ito yung mga picture na example natin ng pananakit sa kanilang sarili. Okay? Paggamit ng mga substance. And then, punta na tayo sa principles dito. Una, dapat safe ang babae. So, tanong natin si VAUSI officer. Pag may pumunta rito, dala-dala ng BPAT na babae na biktima ng VAU, tapos dumating sa'yo, ano yung protocol nyo, ma'am, dito? Paano nyo nararamdaman na safe siya rito sa barangay? Saan nyo siya kinakausap? Sino yung mga nakakarinig habang kinakausap niyo siya? Safe. Doon sa room na yun, sino lang ang nandoon? Kayong dalawa yung nag-usap ng confidentiality. Okay. Pagkatapos yung pag-usap, ano yung unang yung ginagawa bago mo siya kausapin na alam mo ba kung ano yung nangyari? Paano yung procedure nyo? Paano pag di kumain, pakakainin mo siya? Okay. Tapos pag may sugat, anong gagawin? First aid, hindi siya dadali sa ospital, ipa-first aid nyo lang. Kung may pasa, gano'n, halimbawa. So, kinakailangan mo nang kumuha ng medical legal, dadali mo na sa ospital. Wala pang gano'n exam. May tulugan kayo dito? Pwede siya matulog? So, paano? Pwede siya magpahinga hanggang umaga. Okay. Bahagi kasi ng safety ng isang lugar, dapat hindi muna natin inaalam kung ano yung nangyari sa babae. Kasi distress siya eh. Pagdating niya doon, pagdating niya sa'yo, distress yun. Yung lahat nung nangyari sa bahay, nasa utak niya yung distress yun. Dapat may pasok natin yung part ng safety natin na may kalma natin yung babae na siya ay nasa isang safe place. Yun ang number one. Kaya normal, sa mga ibang lugar, ang inaalok muna nila number one is tubig. Ma-relax muna yung babae. Okay? At hindi agad tayo magtatanong na kung saan mapipilita magsalita yung babae at babalikan niya yung trauma. Ang sakit nun. Hihintayin natin siya mag-open up. Ready ka na bang magsalita? Ready ka na bang magkwento? Kasi, yung babae na distress, kinausap agad natin, pinababalik mo yung masasakit na nangyari, usually hindi niya may kukwento ng buo. Humahagulgul pa. At yun po yung dahilan kung bakit babalik siya sa asawa niya. Kasi walang nakaintindi sa kanya doon sa specific na pinagdaanan niya. Ang alam niya lang, recorded, sinampal siya, sinuntok. Pero kung paano nangyari panununtok, saang lugar sa loob ng bahay sinuntok, sino yung mga nakakita, hindi na usually na ikukwento yun. Pero pag kalmado ang isang babae at ready na siya magsalita, specific yun. Mga bandang 8 kasi ng gabi dumating, lasing na lasing. Tapos, syempre, alam ko lasing siya. Gusto ko sana kumain lang siya, bigla akong sinigawan. Tapos nagulat na lang, binato ko ng baso. Ito po yung tama ko sa ulo. Okay? Importante yung specific pagdating sa safety kung saan siya pwedeng magkwento. So, halimbawa, ganun yung senaryo natin, madam. Tapos, tinawag mo ngayon yung PROC leader. PROC, pwede bang ma-invite na rin yung lalaki? Invite lang kung okay sa kanya dito sa barangay. Pagdating ng lalaki, dapat hindi siya makikita ng asawa, ng babae. Kung meron na kayong move office, doon dediretso yung lalaki.
Kasi safe place nga ang binibigay natin sa babae. Kasi kinakailangan may kwento natin sa lalaki kung ano yung pinagdadaanan ng asawa niya ngayon dahil doon sa ginawa niya. At ano yung possible na consequence na mangyayari. Kasi halos lahat naman ng lalaki sa Pilipinas alam na yung 90 to 62 eh. Pero yung specific ng 90 to 62, hindi nila alam yun. Sabi nga ni judge natin ng family court, yung kinukwento kanina, nung nagsalita siya nung May 8 sa International Women's Day, anong sabi niya? Sa dami ng kaso na dumating sa akin ng vow cases, most of them dismiss. Kasi umaabot sa punto na, yun nga, yung babae hindi na umate sa korte. At yung lalaki tuwang-tuwa. Pero may ginawa ba tayo doon sa lalaki? Para hindi niya na ulitin yung ginawa niya doon sa babae? Wala. Diba? Wala tayong ginawa eh. Ito yung bahagi nitong part na to, ng safety na to. Kaya natin kinakausap tong babae, ay itong lalaki na to, na itong babae na to, kung sakali man, na ang gusto niya mangyari, patawarin din to, dahil nga wala siya makain, yung mga normal na reason, na pag umuwi yung babae sa tahanan, itong lalaki na to, hindi na siya magiging threat. Safe yung bahay. Di ba? Kinakailangan sabihin natin sa lalaki, pag umuwi yung asawa mo, lasing ka na naman, sasaktan mo na naman ba uli? Or gusto mo munang umuwi sa pamilya niya? Kanino ba yung bahay na yon? Ako lang po yung nakikitira doon. O di ko umalis muna. Maawa ka naman sa anak mo. Kasi hanggat wala tayong intervention sa lalaki, paulit-ulit yung mangyayari. Wala. Tapos hindi nararamdaman ng victim natin yung safety ng lugar. Lalo na sa mga pro leaders, sa mga bipat, yung pagchichismisan nyo pa sila. Tapos sinasabi nyo, patatawarin mo rin yan eh, please don't. Wag. Kasi hindi nyo alam kung gaano kasakit sa babae yun, na pagbigyan na naman, yung tao na alam niya, sasaktan na naman siya. In the end. Huwag niyong binabanggit yung mga ganong salita. O, yan na naman si Evelyn. O, reklamo ka na naman. Tapos kayo na naman na asawa mo. Wag. Ang sakit nun sa babae. Nararamdaman niya ngayon, hindi na safe sa barangay. Kasi alam na yung kwento nila eh. Pinag-uusapan nyo eh. Dapat hindi. Respeto. Kasi lalo silang nawawalan ng lakas na lumaban. Diba? Kahit sabihin nyo sa akin hindi, pero normal na nangyayari sa barangay. Diba? Kaya nga pag sinabi natin safe, dapat, alam niya, secured yung babae, alam niya, hindi, pagtapos ng usapin na to, wala nang alam yung mga tao dyan sa paligid, sa kinuwento niya. Eh, usually, mga taga-barangay ang una naglalabas ng kwento eh. Diba? Tapos yung nakwentuhan mo pa, Martes Day, nakwento na naman sa iba. Diba? Nakakalungkot. So sa part pa lang ito, pag-isipan natin mabuti. Oriented ba lahat ng bipat natin ng pro leader? Na dapat pag pumasok kay Vauci yung pangalan ni Evelyn, kinausap niya, dapat yung kwento ni Evelyn hindi na lalabas pa sa buong barangay Pag-asa o doon sa specific prok na yon. Aware ba yung prok leader doon? Di ba? Na dapat hindi na kinukwento yun sa iba, walang nangyayari. Otherwise, hindi safe. Yung barangay kung saan naglalabas sa sama ng loob yung babae. Kung saan naghahanap ng care yung babae. And then, nabanggit ko nga kay Ma'am Jean, parte nito yung counseling, matrain kayo na mag-counsel. Kasi sa counseling, doon natin natuturuan yung babae paano siya tatayo. Paano siya maninindigan. Ano ba yung weakness niya? Bakit palagi siya sumasali sa asawa niya, lagi siyang bumabalik? Sa counseling process, doon lalabas yun eh. Kaya importante sana matrain kayo para mas maganda. Or kung mayaman ng barangay nyo, kuha kayo psychologist. Mahal ang bayad doon. Okay, next natin. Actually, sa SK natin, ang isa sa pinakamagandang program nyo lagi, yung ginagawa namin. Sa amin kasi sa MOVE, meron kaming youth organization. Ang pangalan nun, YAMS. Youth Advocate of Moves in School. Ang trabaho nila, palakasin itong mga kabataan na hindi magiging problema paglaki. Halimbawa, kung lalaki ka, bata ka palang tinuturuan ka ng paano rumispeto sa babae. Na pag ikaw nakikita mo yung papa mo na sinasaktan si mama mo, magsabi ka. Para malaman namin kung paano mo tutugunan ito at malaman mo na hindi ito tama. At bahagi nun yung gender-based violence. Yan. Recently, yun nga na-share ko doon sa
ano namin, sa group chat namin sa Execom, meron kasi tayo isang parent na nag-message sa akin privately at sinabi niya na itong specific na school na to, may isang teacher na ang dami ng nahipuan. Ang binanggit sa akin, 3 classroom na hawak niya, na yung mga babae doon nahihipuan niya. Tapos wala daw action yung school. Parang nagkaroon lang ng meeting, pero andun pa rin yung teacher. So natakot na magreklamo yung mga bata kasi hawak ng teacher yung mga grades ng mga bata. So ang ginawa natin, sinulatan ko yung superintendent ng Catholic School, which is si Father Rayman. In-address ko sa division official letter, copy furnish sila, at saka CSWD. Dahil nga doon sa case na yon. At natuwa ko, after 3 weeks, nagpadala sila ng letter sa akin at pinatalsik na nila yung teacher. So nawala na yung threat doon. Yung mga ganong bagay, yung malaki may tutulong ng kabataan. Minsan, pag nakakita ko ng basketball ng SK, tuwan-tuwa ako eh. Kasi halatang organized, halatang pinag-isipan. Pero yung karapatan ng batang maprotektahan siya, hindi na pag-isipan. Sa barangay Santa Rita, tuwan-tuwa ako, kaya medyo paparinggan ko yung SK chairperson namin doon eh. Champion sa basketball, 25,000. Talagang pinost pa nila eh. Oh, gano'n, may prize. Ang pinakamababa ata, di ako nagkakamali, 7,000 or 8,000 yung third prize. Babalikan ko sila ngayon. Sa program natin para sa kabataan, in line with gender-based violence, magkano kayang budget ang kaya niyong ilaan? Di ba? Kasi pinost nila eh. Nagulat ako. Di ba? Kasi okay yung basketball. Okay yan. Pero mas malalim ang usapin ngayon pagdating sa kabataan. Na ang kabataan ngayon habang lumalaki ang tingin ng mga tao na nag-organize ng humanity pagdating ng araw. Anong klaseng tao tayo pagdating ng araw? May kinalaman daw sa mga bata ngayon. Mahina ang emotion, iyakin, hindi marunong marap sa problema. Lagi nagrarant sa mga Facebook, sa mga social media, pero hindi kaya sabihin sa nanay at tatay kung anong problema nila. Kaya ang tanong, anong klaseng tao daw meron pagdating ng araw? Kita nyo, ngayon maganda example eh. Nung araw, panahon ng Kastila, matatapang ang mga Pilipino. Tama, mali? Di ba, matatapang? Tabak nga lang hawak natin, binabaril tayo eh. Ngayon, tignan nyo, may threat sa atin ng China, halos lahat ng Pilipino kabataan, walang pakialam. Wala silang pakialam. Kung mapapansin nyo lang, tayo lang mga adult na nakaranas ng parang may damdaming malalim pagdating sa pagiging Pilipino. Pero yung mga kabataan nyo, wala silang pakialam. Panay pang ang order ng mga Chinese made eh. Ng mga gamit eh. Hindi nila alam yung impact. Samantala nung araw, pinakabatang general natin, si Gregorio. Di ba ang bata nun? Pero lumalaban, ngayon kita mo kabataan natin. Wake up opener yan para sa ating mga SK. Pinag-uusapan ba natin yan, yung nationalismo ng mga bata? Na may pakialam dapat sila? Di ba? Kaya nga pagdating sa usapin ganito, malalim. Malalim. Ang usapin pag pinag-uusapan natin ng kabataan. Hindi siya ordinaryong usapin na lang sa ngayon. Na sana ma-realize ng SK na pag hindi lang kayo paggagawa kayo ng inyong program, huwag lang puro sports. Sana mas malaki ang i-budget nyo sa pagbabago ng kabataan. Nagpunta na ba kayo ng mga schools? Nag-survey na ba kayo sa emotion ng mga bata? Paano sila napoprotektahan ng paaralan? Safe ba talaga ang paaralan? Mula sa bahay, papunta sa paaralan, safe ba yung bata pagpapasok siya? Hindi ba siya mababastos? Wala bang pipito sa kanya? Alam ba natin yun bilang mga SK, di ba? Safe ba ang isang kabataan mula sa bahay niya, maglalakad siya papunta sa school? O hindi? Kasi may mga tambayan doon. May bilyaran dito. May inuman banda rito pagdating ng hapon. Definitely hindi safe yung bata. Kaya nakakaingit sa Japan. Sa Japan, pumapasok ang bata kahit hindi hinahatid ng magulang. Why? Kasi buong community, pinoprotektahan yung bata. Kaya wala kang marinig na mataas na rate ng kidnapping sa Japan, nasagasaan na bata sa Japan. Wala. Kita nyo sa Old Cabalan, di ba, sumikat yung video ng batang hawak ng magulang, tumakbo, nabangga ng jeep. Tanong, anong ginawa doon after nun? Wala naman eh. Di ba, may mga safety measures ba na ginawa? Wala naman eh. Di ba? Wala lang, naawa lang tayo sa bata, dinala sa ospital, tinulungan ng gobyerno. Save ba? After nun, may ginawa bang program yung SK nila para hindi na maulit yung nangyari sa bata? Wala naman.
Pumunta ka doon, walang nabago. Same old story. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Paulit-ulit yung problema. Okay? So, ganun din dito. Pinag-usapan natin kanina. Pagdating naman sa trustworthiness and transparency, binanggit ko nga kanina, yung part na to ng transparency natin, dito sa barangay. Okay? Punta muna tayo dito sa trustworthiness. Madam Bausi, napagkakatiwalaan ka ba talaga? Hindi, ano lang to, part lang ano natin. Halimbawa, pag sinabing napagkatiwalaan ka, lahat ba talaga ng pumapasok na information sa'yo na confidential, hindi mo ikukwento kay SK? Yan, kay secretary. Na kahit tanungin ka, sa BPO, sino kausap mo? Sikap lang. Ako suggestion ko, halimbawa, Kap, pag wala ka, Kap, nakalib ka, yung official leave, sa DILG, naka-official leave siya. Tapos itong kagawad na to, ang upo, for example, siya yung upo na OIC, make sure lang na itong kagawad na to, nakausap mo din. Kaya, halimbawa, first day niya ngayon, set ka ng meeting. Kagawad, pwede ko ba kayo makausap privately? O sige, ano yun? Kasi kagawad, inform ko lang kayo, may mga cases kasi tayo na sensitive. So if in case po na may manghingi ako sa inyo ng BPO or hingi ako sa inyo ng advice kung ano yung pwede natin gawin, pwede po sana confidential yon. Why? Kasi yun yung protection mo pag nalaman ng iba. Kasi si kagawad mo lang in-inform mo doon. Da? Yun yung protection mo sa sarili mo na talagang mapagkakatiwalaan ka. Kasi pag wala kang ginawang gano'n, ay, hindi naman ako in-inform ni Boss, malay ko ba? Eh syempre, nung council meeting, sinare ko sa mga kasama kong council. Di ba? Okay. Para mas maganda. And then transparency. Okay? Dito sa barangay natin, ang gusto kong bigyan ng impact pagdating sa pagdating sa transparency natin, huwag natin poprotektahan yung kumpare natin. Lalo na pag pinag-uusapan natin vow. Pare, regular mo na lang. Hingi ka na lang ng sorry, pare. Wag. Oh, inaanak. Ay, meron tayong ganyang case. Hindi ko alam kung na-artig sa yung pastor. Hindi ko na babanggitin yung barangay ha. Na nakausap ko itong kagawad na to. Humingi siya ng advice sa akin. Kasi kagawad siya ng barangay, ang bumastos sa anak niya, bipat. As in sexually nabastos. So tinanong niya sa akin kung ano yung process, kung ano ba dapat ang gawin doon sa anak niya. Pero pinayuhan ko na siya kung ano yung dapat niyang gawin. Sinampahan niya ng kaso yung bipat. Although marami nagsasabi sa kanya, even the barangay captain, na pag-isipan mo ng mabuti. Kasi parang kumpare ng kapitan, ganyan. Diba? So, in-explain ko sa kanya mabuti. Tandaan mo gagawin mo yan para sa anak mo. Kita mo, alam nyo saan nangyari yung pambabastos? Sa loob ng barangay. Naka-duty siya kagawad, rumisponde sila, naiwan yung anak niya. Pagbalik niya, umiyak na yung anak niya. Kasi yung naiwan na bipat, yun yung allegedly na nambastos doon sa anak niya. Sa bandang, sabi niya, parang dirty kitchen ng barangay hall or something. Parang ganun babae yung anak niya na yon. Na walang kasama sa bahay, kaya sinama niya. At iniwan niya dahil alam niya safe ang barangay hall. Pero kita mo, bipat yung gumawa nun. Diba? Nakakalungkot, kagawad na yun Kaya sabi ko sa kanya, bait mo Pero pinayon din daw siya ng pulis dahil nireklamo niya na isampahan niya ng kaso, tuluyan niya. Pero sabi ko, kagawad, bait mo. Kasi kung ibang kagawad niya, baka binanatan pa yung bipat na yun. Okay? Siya hindi niya sinaktan, kinausap niya pa. At sinabi niya pa na pasensya ka, pero sasampahan kita ng kaso. Siya pa yung nag-explain. Doon sa bipat, doon na siya, inaresto siya ng pulis, dinala ng pulis doon sa presinto habang inaayos yung kaso niya. Kaya nakakalungkot, pero sa barangay nangyari. May mga bagay sa barangay natin na minsan, yung sinasabi nila mga sa apat na sulok ng barangay yun, may mga pangyayari na minsan talagang kikilabutan ka. Okay? And then peer support. Pag may kausap tayong babae na victim, pagdating mo sa bahay, sino yung pwedeng matakbuhan mo if in case saktan ka ulit ang asawa mo? Yung ate ko po, kapitbahay namin. Yan. Sino yung immediate na pwedeng tumulong sa kanya if in case mangyari yon? Okay? Sino yung pwedeng makausap niya agad? Okay? Para malaman niya kung gaano kasi siya at meron siya matatakbuhan. And then ito ang pinaka-importante. Kung paano natin i-empower, magsalita at magkaroon ng choice ang babae.
Kanina nabanggit ko nga sa inyo, kaya ako pabor sa divorce, it's not because sa babae lang, pati sa lalaki. Kasi may mga lalaki na hirap na rin sa buhay nila, na talaga namang may lalaki na yung term natin na under desire. Meron naman. Meron naman. Okay? Kasi para sa akin, minsan lang tayo mabubuhay. Ano yun? Hanggang sa mamatay ka, nagsasakripisyo ka? Di ba? Ganon din sa babae, mas lalo na. Ang tanong, after divorce, ano ang susunod na mangyayari sa buhay ng isang babae? Kaya nga sabi ko, nag-usap kami ni Ma'am Jean. Sabi ko, Ma'am Jean, paano yun? Halimbawa, pumunta sa inyo yung victim. Pagkatapos pumunta ng victim, nag-file siya ng reklamo, alam ba niya, na-explain ba sa kanya kung ano yung buhay na magkakaroon siya after filing this case? Katulad ng sinabi ni police officer kanina, napaliwanag ba sa kanya na, ito yung possible na mangyari ha? Ang may trabaho, asawa mo. So may possibility na baka hindi mo na siya magbigay ng pera kasi di pa natin isasampa yung kaso. Pangalawa, 3 ang anak nyo. So mawawalan sila ng tatay sa loob ng tahanan. Ready ka na ba? Pangatlo, dahil siya yung nagbabayad sa bahay, sa kanya yan, definitely lilipat ka, aalis ka. Kasama yung mga anak mo. Handa ka na ba? Kasi minsan hindi natin nababanggit yon sa babae. Bakit? Kasi matutulungan natin siya. Sagutin natin yung unang tanong pag hindi niya kayang sagutin. Kung handa na ba siya? Dahil ang lalaki may trabaho. Ay sa ngayon po kasi, yung kapatid ko wala ding pera. Baka po mahirapan. Alam mo ba na mayroon tayong Center for Women? Na wala kang babayaran? Na makakakain kayo ng maayos doon? Ay meron po ba? Kasi kinakailangan masagot natin yun. Na yung babae magkakaroon ng confidence sa sarili niya. Ay na meron pala. Usually, di natin ginagawa yun. Tama ba ako, Bausi? Minsan di natin ginagawa yon, yung specific na sasagutin natin yon. Yung 3 tanong natin. Meron din, meron po na gusto mo nagdadali sa mga mo para kasi hindi na sila makaalis sa bahay na Halimbawa, ang tanong natin, gusto ba natin umuwi sa pamilya niya, di ba? Pag tinanong ba natin yon, inaalam natin kung anong buhay meron siya doon sa pamilya. Kaya siya buhayin doon for the meantime. Kasi pag nasagot natin yung 3 na yon, malaki ang chance na natulungan natin yung babae. Di ba? Yun yung choice, na part ng choice. Di ba? Na yung babae, meron ng isang choice tumayo, umalis, at manindigan. Kailangan na kayo dito. Oo nga, pork leader sana, nang hinayang ako, wala sila. Sila importante talaga. Sayang eh. Sila talaga ang dapat kausap natin eh. Kaya nang hinayang ako nung tinawag sila kanina. Oo. Okay, next natin, yung approach natin. Okay? Create tayo ng safe environment, non-threatening physical space, clear communication, ito yung sinabi ko kanina, malinaw yung pagpapaliwanag natin. And then, building trust. Okay? Ang pinakamahirap na nararanasan daw ng isang VAUSI officer, sa mga nagkwento sa akin na iba, yung minsan nauuwi mo yung emotion. Yun daw pinakamahirap na nararanasan nyo. Nadadala. Oo. kasi hindi ka pwede sa asawa mo. Hindi pwede. Hindi pwede sa kahit sino. Kaya, gano'n lang, may mga plastic. Nakaso mo, no? Hindi ko pwede mo pagdaanan. Kaya sabi ko kay Ma'am Jean, isa sa pinakamagandang program na meron kayo focus group discussion. Kayo lang mga VAUSI officer. Doon yung nilalabas lahat. Yun ang maganda. Last week ko, meeting pa. Ginawa yan. Ayun. Kasi pag di mo na ilabas yun, mahirapan ka. Pati ikaw maapektuhan emotionally. Okay? And then, providing support, na-discuss na natin kanina. And then, trauma-informed support para sa survivor. Medical care, na-discuss natin kanina. Shelter and housing assistance. Yun nga, dapat mapalakas natin yung advocacy ng Center for Women natin. Importante yon. Kaya maganda yung mo, Pastor, na move doon nagmi-meeting, no? Para mas mapalakas yun, yung Center for Women natin sa mga kababaihan. And ang gusto ko ngayon mangyari, isasama ko na siya sa topic lagi, yung Center for Women natin, lalo na pagkausap natin yung mga kababaihan sa mga susunod na activity natin. And then, ito yung sinabi ko, therapy and counseling, ito ang pinaka-importante sa lahat. Dito lang natin matutulungan yung babae na tumayo, manindigan at lumaban. Dito sa part ng therapy at counseling. And then, legal advocacy, ito yung binanggit ng PNP natin kanina.
And then, empowerment and self-care. Meron akong topic nito eh. Kaya pag natuloy yung para sa mga kababaihan, ito yung magiging topic natin sa kanila. Women's empowerment and self-care natin. So, to conclude, trauma-informed care offers survivor a path to healing by recognizing trauma, impact, and fostering safe. Pag nakita ka na ng victim na may pasa, di ba? May sugat or something. Anong reaction mo doon? Pigil eh. Gusto mong maawa sa kanya, pero kailangan mo. Hindi, halimbawa, nakita mo yung pasa dito. Tinatanong mo, bakit may pasa siya sa bandaron? Pag tinanong mo siya, bakit may pasa ka dyan? Sasabihin niya, ba, nasuntok? Ano yung sunod na tinatanong mo? Dapat meron kang sariling first aid kit, no? Yun, para mabigyan muna siya ng ice sa part na yon. Kasi yung care, importanteng nararamdaman nung babae, nung victim natin, yung care. So pag binigyan mo siya ng ice, habang nag-uusap kayo, mas gumagaang yung pakiramdam niya sa'yo. Yung trustworthiness, mas naipapakita mo doon sa victim, which is very good. Violet na siya. Wala pa, mga bukol, ganon. So usually, dumarating sa'yo, 2 days na nangyari. Ganon. Nag-away sila last 2 days. Nag-away ngayong gabi. Pasa niya na na-acquire yung nakaraan pa. Noong nakaraan pa. Okay. Tapos, yung pain, tinatanong mo, gaano kasakit? Ano yung, masakit ba siya ngayon? Pag pinindot mo ba siya, masakit? Sinasama mo yon? Oo, importante yun. Kasi nararamdaman ng babae ngayon na may care ka talaga sa kanya. Tapos yung kamay mo, idadampi mo. Pag hinawakan ko siya, masakit? Ay, masakit po. Mas alam niya ngayon na mas naiintindihan mo siya doon sa nararanasan niya. Okay? Kasi yung healing, tsaka yung ma-recognize natin yung impact. Okay? At yung pagbibigay ng safety sa victim natin, mas maganda na maranasan ng victim natin. Okay? And then, i-address natin yung immediate need. Okay? Long-term recovery. Bahagi nito yung binanggit ko kanina sa mga lalaki na makausap natin. And then, of course, sa amin, sa MOVE, ito yung gusto namin mangyari, no? Mapalakas natin, or yung term namin dyan is champion, prioritizing trauma-informed care, a cornerstone of compassionate support for healing and wholeness. Halimbawa, nagkaroon na ba ng program ang VAUSI ng Olongapo na lahat ng babae na patuloy na nagre-reklamo, pagpalagay natin 3 beses na nagreklamo, ito ba ay naipagsama-sama na at nabigyan ito ng isang magandang orientation ng empowerment? Wala pa, no? Di ba, no? Kasi importante na sa empowerment kasi, masarap maramdaman ng babae na kami, yung grupo namin, parehas kami nasaktan, at kami mismo yung nag-uusap-usap. At kami mismo yung magsasabi bandang uli, ano to, patuloy tayong masasaktan, patuloy tayong, alam mo yon, yung kumukuha ka ng lakas sa kapwa mo babae, yun, importante yun. Siguro, mas maganda, simulan yun per barangay. Kung meron ka ng 5 babae, tapos i-sit down mo sila para ang mag-group counseling, kamusta ka na ngayon? Wala siyang reklamo pero may file ka na may reklamo. Follow up. Melinda, kamusta ka na ngayon? Kailan ka, nag-aaway pa ba kayo? Ay, naku, last week lang minura na naman ako. Anong naramdaman mo? Umiyak ko, ganun. Ikaw, Vilma, kamusta ka na? Kasi sila mismo narinig nila yung kwento ng bawat isa na sila ay victim. Hanggang sa papasok ngayon doon sa punto na hanggang kailan natin kakayanin yan? Para sa mga anak natin, para sa sarili natin. Ang ganda nun. Pag nagawaan nyo yun. Pag nag-meeting kayo sa VAU, i-open mo yun kay Ma'am Jean. Maganda yun. Kasi minsan, may term tayo ng neglect. Yung pagkatapos pumunta sa ating yung victim, wala na, tapos na. Kasi di siya nag-file ng kaso eh. O, close case close. Pero dapat hindi. Meron tayo dapat follow up doon sa victim natin. O, kamusta ka na? Kahit na invitation lang, gawa ka ng schedule mo, ba, wala kang kaso. Gawa ka ng schedule mo. Twice a month, meron kang invitation sa 3. O, invite ko kaya, punta kayo dito. Bakit mama, nung meron? Kamustahan lang. Alamin ko lang kung kamusta na kayo. Kayo mag-alala, sagot kayo merienda. Matutuwa yan. Pupunta talaga yan. Or makahanap ka ng sponsor na pabigas. Kahit na 3 lang. Tapos nagli 5 kilo. At may regalo ko sa inyo pabigas. Ay, hindi ka pa tapos magsalita. Nandiyan na yan. Kasi minsan, ang mga babae kasi na medyo may problema rin sa pera, pag sila merong naiiwi sa bahay, ang proud na proud sila.
Oo, kasi lalaki ang may pera eh. Tapos sila nagkaroon ng ipapakain sa mga anak nila, iba yung nararamdaman ng babae na may uwi sila. 'Di ba? Tapos na-empower mo pa sila. Okay, so hoping magkaroon tayo ng ganun. Okay? So this will be the end. Daanan ko na lang yung sa barangay natin. Sayang, wala pa rin yung mga proof leader natin. Para sa kanila na to eh. Sayang. Okay, para sa kanila na to eh. Yung gagawin natin sa proof. Ah? Victim aftercare. Okay, so daanan ko na lang po ito. Para po sa hindi nakakaalam, ang move po natin galing sa PCW, Philippine Commission on Women. Ang Philippine Commission on Women under the Office of the President. Okay? So ginawa po ito noong 2006, pero 2009 meron na tayo rito sa Olongapo. Yan sila, Pastor Francis po ang isa sa mga nanguna. And then tayo po na-revitalize. Okay? Pinalakas natin ulit yung move natin dito sa Olongapo. Si Pastor Francis din po ang advisor namin sa chapter. Siya po yung advisor ng move natin. And then, ang trabaho po ng move, committed kami na maging active at maging involved. Sabi nga ni Arthur kanina, to end yung violence against women. May nagsabi nga sa akin na imposible daw. Imposible na ma-end yung violence against women. Imposible yan. Okay? Parang suntok sa buwan yung term na ginamit. So ako naman, naalala ko lang lagi yung kwento nung panahon ng Yolanda. Okay, noong 2013. Sabi ng mga taga-Tacloban, alam naman natin sila talaga yung pinaka-napisala. Sabi ng mga taga-Tacloban kasi nagkaroon ng message ang Roma na naawa daw si Pope sa Pilipinas because of Yolanda. Darating siya sa Pilipinas at gusto niya pumunta sa Tacloban. Ang sabi ng mga taga-Tacloban, imposible. Kasi wala pa sa history ng Pilipinas na ang Pope pumunta sa Tacloban. Laging Manila lang yan. Okay? Imposibleng pupunta sa kanya. Ang term din nila na ginamit, suntok sa buwan. And then it happened. Diba? Dumating si Pope, pumunta sa Tacloban at nagkaroon ng misa doon. Ang sabi ng mga taga-Tacloban, pwede palang suntukin ng buwan. So sa atin din, ganun sa move. Subukan natin suntukin yung buwan. Baka nga naman pwede sa Barangay Pag-asa. Kayo yung unang barangay na maihinto ang violence against women. Baka kayo yung una. Who knows, di ba? Last year, nung nagkanda kami ng seminar sa Barangay Pag-asa, alam nyo kung ilan lang pinadala sa inyo? 4. Kaya nakijoin sila doon sa Istapinak. Nandun ka ba doon, Vice? Sa Istapinak, nakijoin na lang sila. Kasi 4 lang sila rito. Sobrang hiya nila. Ay, di pala, kababae. Nakijoin sila sa Barangay Kababae. Kaya tinanggap naman sila ng kapitan ng kababae na isinama yung barangay ng Pag-asa. And then, look at you now. Mas maraming lalaki na kami kausap ngayon kaysa last year na 4 lang. Okay? And then, ito po yung ating team. Lahat lalaban, kikilos para sa Bausi, Free Olongapo, or lalaki para sa Bau Free Olongapo. And then, ito po yung ating Facebook page. Pakilike na lang para ma-update kayo sa mga activities natin sa move natin, Olongapo chapter. Yan po yung ating Facebook page. And then, nabanggit kanina ni Arthur yung pagiging malakas na lalaki at pagiging mahina ng babae, di ba? Sino nakakaalala sa inyo ng kwento na to? Si malakas at si maganda. Di ba? Alam niyo yan? Yan yung parang local version ng mga Pilipino pagdating kay Eva at Adan. Di ba? So, sa atin, sa move, binabago namin yung konsepto na ang babae pwedeng malakas din sila. Okay? Ang lalaki ang maganda, vice versa, parehas na malakas, parehas na maganda. So, let's move forward. Okay? Paano ba natin may end yung vow natin? So, ang sabi dito, kinakailangan, okay, maintindihan at maunawaan natin, binanggit kanina na masculinity o yung patriarcha. Basta yung term na patriarch, ibig sabihin, kung paano tayo pinalaki. Lalaki ka, huwag kang iiyak. Lalaki ka. Pag nagkwento ka sa mga tropa mo, ito pare, si Mrs. na, ano ka parang tanga pare, lalaki ka. Babae lang yun. Mrs. mo lang yun. Yun, yung mga ganong klase. Patriarch yun. Ibig sabihin, tayo yung siga, tayo ang bida, tayo ang boses. Ako po, personally, hindi ako naniniwala doon sa nakasanayan natin na lalaki ang haligi ng tahanan. Babae ang ilaw ng tahanan. Hindi ako naniniwala doon. Sorry sa mga naniniwala doon.
Kasi ang babae, pwede rin sila maging haligi ng tahanan. At ang lalaki, pwede rin tayo maging ilaw ng tahanan. Kaya may mga panahon na tayo ang nagpapayo sa mga anak natin eh. Diba? Tayo nagbibigay ng liwanag sa kanila eh. Hindi katulad pag sinabi natin na babae ang ilaw ng tahanan, pag may problema ang anak mo, doon kay mama mo. Pinapatawag sa school, sabi mo kay mama mo, ba't ako? Diba? Hindi na. Lahat tayo may participation sa loob ng tahanan. Kasi pagiging haligi, pagiging ilaw, tinuro lang naman sa atin yan. Hindi porket ikaw ang lalaki, automatic haligi ka. At yung asawa mo, ayaw mo na pagtrabahuin. Kasi nga, pinalaki ka na, lalaki ka, ikaw dapat na magtrabaho para sa pamilya mo. Sa panahon natin, hindi na. Ang babae, kung gusto niya magtrabaho, pagbigyan natin. Kung meron namang mag-aalaga sa mga anak natin, kung meron namang pag wala kayong dalawa nagtatrabaho, why not? Huwag natin suluhin, parang hindi natin gamitin yung konsepto na kung sinong may pera, siya ang may power. Okay? Okay? And then, ito yung binanggit ko kanina, mula nung pinanganak tayo, syempre, pag may titi ka, ikaw ay lalaki. Pag may kiki ka, ikaw ay babae. Pero wala namang rules yan eh. Actually, sa birth certificate natin, nilalagay kasi nakita ng nagpaanak sa'yo na may titi ka o male, yan. Kaya si Congresswoman ng Bataan, si Geraldine Ruban, di ba, nag-trending siya few years ago. Bakit? Nung bago siya tumakbo, di ba, pumunta siya sa korte. Kasi ang pangalan niya dati lalaki. So, pinapalitan niya. Sabi niya doon sa korte, ang pangalan ko, Geraldine, at ako ay babae. Kasi nagpa-sex transplant siya. Okay? Pinabura siya ng korte. Pinalitan yung pangalan niya, pinalitan yung nakalagay na male, ginawang female. So, ibig sabihin, nagbabago na yung panahon natin. Mas naikilala na natin. Okay? Yung iba sa atin na medyo hirap pang tanggapin yung mga LGBT, tandaan nyo ha, ang mundo natin hindi black and white. Hindi. Nung araw, nung dumating dito yung mga Kastila, itinuro sa atin ang Kristyanismo. Kaya nalaman natin, based on the Bible, babae at lalaki lang. Based sa Bible. But scientifically, hindi. Hindi. Okay? Nasa loob tayo ng tinatawag na spectrum. Kung hindi mo naiintindihan yan, okay sa'yo. Makitid pa yung utak mo. Pero kung alam mo, for a fact, na wala ka sa loob ng mundo, nakatungtong lang tayo, then malawak ang utak mo. Kasi kung hanggang ngayon, may edad ka na, ang alam mo nasa loob ka ng earth, ay hindi, nasa ibabaw ka. Na kung alam mo ngayon na pag tumingin ka sa taas, outer space ang nakikita mo, malawak na yung utak mo. Naiintindihan mo yung nangyayari. Bakit ko sinasabi ito? For you to realize na ang bakla, hindi niya gustong maging bakla. Na ang tomboy, hindi niya gustong maging tomboy. Yun siya. Siya yun. Parang kayo. Kung alam mo lalaki ka at sasabihin ko sa'yo magpalda ka, malamang magagalit ka sa akin, tama? Kasi alam mo lalaki ka. Di ba? Ganoon din naman sila eh. Di ba? Kaya ang term na ginagamit natin, respeto. Respeto. Kung ano yung gender preference nila, respetuhin natin. Kasi at the end of the day, kung talagang makasalanan ng LGBT, at the end of the day, kung talagang may God, at the end of the day, kung talagang may heaven, then let God judge them, but not us. Kasi tao rin sila eh. Diba? Kaya natin sila tinanggap kasi tao rin sila. Regardless of their preference. So at the end of the day, sila lang naman ang pwedeng umusga eh. And then let God decide. Kung tama ba na tinanggap natin sila, kung sino sila, o hindi sa paningin ni God, then so be it. Basta importante, tao sila. Tanggapin natin, yakapin natin, suportahan natin. Okay? Importante. Dahil nagpasa natin masculinity, nabanggit ko na to. Okay? Sa Pilipinas, obviously, kaya mahirap tanggalin ang patriarchal, masyadong malalim. Okay? Yung pagkakatanim sa atin, pagdating sa pagiging patriarch. Diba? Pag umiyak ka, huwag kang iyak, lalaki ka. Ginagawa niyo ba sa mga anak niyo lalaki? Ano ba yan? Sugat lang yan eh. Iyak-iyak ka. Tumayo ka nga dyan. Punasan mo yan. Iyak ka ng iyak. Diba? Eh samantalang ang babae at lalaki, parehas tayong merong glands ng pagluha. Kaya nga, di ba, mas madaming namamatay na lalaki sa may kilalaman sa puso kaysa babae?
O sige, isipin nyo mabuti. Sino yung huli nyong nabalitaan na namatay? Pag nagkausap tayong lahat dito, most likely lalaki. Ang huling namatay na kakilala nyo or nabalitaan nyo, mas maraming namamatay na lalaki. Bakit? Kasi yung emotion natin, hindi tayo marunong maglabas. Ayaw nating umiyak. Lalaki tayo eh. Di ba? So nagkakaroon tayo ng hypertension. Tag. Nahihirapan ngayon yung dibdib natin, nahihirapan yung heart natin. Hindi katulad sa babae, umiyak yan, kita mo pagkapunas ng luha niyan, okay na yan. Tayo lalaki, hindi. Kinakailangan may red horse pa tayong harap bago tayo umiyak. Diba? At yung, extra strong. Very good. Extra strong. Okay. So, learning to be men. Sa amin, iba yung men na tinatawag namin sa move. Okay? So, hindi kami mga patriarch pagdating sa move. So, ang tanong dito, bakit nga naman kinakailangan lalaki ang magbago? Kaya maganda ito naka-highlight eh. Why should men change? Let's dive into motivation for men to be changed. Bakit kasi tayo magbabago pa? Huwag na. Okay na. Tayo nga siga sa bahay. Pagdating natin, ultimo anak natin, natatakot eh. Pag yung asawa mo, ganunin mo pa lang, nanginginig na eh. Ba't ko papapaguhin yung sarili ko, di ba? Tandaan nyo ang pagbabago hindi mangyayari overnight. Kung sakaling ikaw yung asawa na mapanakit, mapanigaw, hindi ka magbabago overnight. It takes time para magbago ka. Okay? So, why me? So, una, yung rational interest ng isang lalaki. Okay? Alam mo naman na meron kang nanay na babae rin. Tama? Kung may kapatid ka, babae rin. Nanay mo ba binubugbog mo, sinasampal mo, minumura mo? Di ba hindi? Usually, hindi natin ginagawa yun. Hindi dahil sa nanay natin, sila babae yun eh. Eh bakit yung image nila hindi natin ilagay sa image ng asawa natin? Di ba? Kaya nga sabi ko katulad ng mga babae na sinabi nga ni officer kanina, yung mga naka-pek-pek short, diba? Plunging neckline, kita yung halos lumabas na yung dede ng babae. Tapos tuwan-tuwa tayo, di ba? Tapos pag nabastos, nagalit yung babae, sabihin natin, ba't kasi nagsusot ng ganyan? Bakit kasi nagsusot ng ganyan? Walang kinalaman yung pagsuot ng babae. Kung paano natin sila tinitignan. Bakit? Kasi magiging tanong ko sa'yo, pag yung nanay mo ang naaganon at nakapaldang maikli at binastos, matutuwa ka? Hindi, sasabihin mo, di ba? Pero babae din yung nanay mo. Eh, babae din to sinasabihan mo na kaya siya binabastos dahil sa suot niya. So, what's the difference? Di ba? Kung paano natin tinitignan. Alam mo, minsan kinuwento sa akin ng kaibigan ko na nanggaling sa California, di ba merong nude beach doon eh. Yung nakahubad lahat. Alam mo, nung tinanong ko sa kanya, na-curious ako. Sabi ko, paano yung nakahubad lahat? Nagtatawanan sila, nakikita nila iba-ibang klaseng titi, iba-ibang klaseng kiki. Sabi niya, pare, hindi. Normal. Naliligo, walang bastusan. Di napaisip ngayon ako, bakit nagagawa nila yun doon, pero sa Pilipinas, makasuot lang ng ganito, abay, kabastos-bastos ka na. Kasi parang pagkakaiba ng Pilipino sa kanila, liberated. Accept nila kung sino sila. Sa atin, hindi. Wala kasi tayong sex education. Hindi tayo mulat sa katawan ng tao. Na ang titi at kiki ay bahagi ng physical na katawan natin. Dapat hindi yan bastos. Dapat tinuturo yan. Noong nakaraan nga nabanggit ko doon sa seminar namin, ba, may anak kang lalaki. Yung anak mo ba lalaki, tinuruan mo ba siya kung paano mag-masturbate? Pag nakiisip ba siya na nalilibugan siya bilang tatay na nakaranas noon, sinasabi mo ba how to manage yung libog na nasa utak niya? O wala. Magsasearch siya sa internet, maghanap siya ng hubad ng babae, pupunta siya sa CR, then magmamasturbate siya. Ikaw na tatay, wala kang inimpart. O nak, 12 years old ka na. Nalilibugan ka na ba? O kamaya kay tatay. Normal sa atin na ka, na lalaki tayo, titigasan ka, malilibugan ka. Ang tanong anak, paano mo imamanage yung libog? Kasi pag hindi ka marunong yan anak, pwede ka maabuntis nang wala ka pa sa edad. Nagagawa ba natin yan? Di ba hindi? Pag nakakita ka nga ng bata na may condom na dala, nakalagay sa wallet, pag tinanong mo, ba't may condom sa wallet? Sabi kasi ni Papa, pampaswerte. Yun ang naituro ng Papa niya. Condom sa wallet na pampaswerte. Di ba? Oh, di ba? Nakakalungkot. Pero nangyayari yun in reality, hindi natin tinutugunan yung pangangailangan ng anak nating lalaki. Kasi tabu pag-usapan. Sa mga babae nga, may tinanong ako estudyante ko eh. Sabi ko sa estudyante ko,
Frankly, sino nagturo sa'yo na gumamit ng napkin nung ikaw nagkaroon ng menstruation? Mama mo, hindi po. Ate mo, hindi po. Sino po? Si teacher. Or yung kaibigan niya. Pero si nanay, hindi siya tinuruan gumamit ng napkin. Part ng kalinisan ng kababaihan. Tapos yung mga babae, kung mapapansin mo, pag may regla sila, sasabihin nila, boss, sabi sa school, sasabihin nila, sir, gusto namin lumabas eh, magpapaalam sila. Sabi ko, bakit? Nagbubulungan. Bakit nga lalabas? Kasi sir, bastos yan. Anong bastos? Eh, bibili po ng napkin. Sabi ko, anong bastos doon? Eh, bahagi yun ng katawan mo, normal mong nararanasan yan, hindi bastos yun. Kaya kinausap ko yung principal namin, maglagay ng stock na napkin doon sa kantin at saka sa health clinic namin para hindi nalalabas yung estudyante. Pinapamulat ko sa mga estudyante babae, hindi bastos yan. Yung pala sa tahanan nila, bastos yun. Walang nagturo sa kanila na normal ang menstruation. Nangyayari talaga sa hindi siya bastos. Normal yun. Okay? So, bahagi yun na tinatawag natin na cycle ng pregnancy. Na pag niregla ka na, pwede ka nang mabuntis. Yun yung unang bahagi. Ay, ganun ba, sir? Ganun ba? Diba? Eh sa atin, sa loob ng tahanan, may gumagawa ba niya sa mga anak natin? Wala naman eh. Diba? Tama ba ako, SK? Diba? O, isang advocacy nyo na yon na maitulong nyo sa mga batang kababaihan. Yung proper use ng napkin, na normal ito sa bahagi natin mga babae, na dapat hindi kayo nahihiya. At bilang bahagi na dalagita ka na, may stock ka ng napkin sa bag mo. Yan, tuturo nyo sa kanila. Huwag puro basketball. Di ba? Mag-budget din kayo sa napkin na ipamimigay nyo sa mga babae. Uy, SK, joke ko ka ba? No? And then, next natin, lagpasan na natin to. Para mas mabilis. And then, what can men do to make change happen? Address the patriarchal masculinity. Sa loob pa lang ng tahanan, dapat nakikita na natin at na-address na natin to. Lalo na yung role sa violence against women. Ako, I'm proud to say, malaki akong tao, pero yung unang naging asawa kasi nag-panel na kami a few years back, ni minsan hindi dumampi yung kamay ko sa kanya. Alam mo, naghiwalay kami, nag-uusap kami ganito, kasi ayaw niya magkaroon ng anak eh. Workaholic siya. Ako gusto ko magkaroon ng anak. Kasi ayoko mamatay na wala man naman kukwento kung sino yung daddy niya. Di ba? Parang nalulungkot. Sabi ko sa kanya, minsan lang ako mabubuhay. Gusto ko magkaroon ng anak siya. Hindi. Sabi ng OB namin, mag-leave ka ma'am for 3 months. Alagaan kita, magkakaanak po kayo. Kasi okay naman yung similya ni sir. Okay din naman po yung sinapupunan niyo. Wala tayong problema. Itatama lang natin yung inyong menstruation, cycle ng menstruation niyo. Ayaw niya. Workaholic kasi siya. So nag-usap lang kami nung gabi. Tapos sabi niya sa akin, sinong maiiwan dito sa bahay? Sabi ko, ikaw na lang dito. Hindi, sabi niya, ikaw maiiwan dito, babalik ako sa bahay namin, sabi niya. Kasi wala kasama si nanay doon. Hinatid ko pa siya nung gabi. Okay, dala-dala yung mga gamit. Nag-kiss pa kami bago kami naghiwalay. Tapos yun na yung huling magkasama kami. Bakit ko sinishare sa inyo? Kasi ang paghihiwalay, hindi kinakailangan nagmumurahan. Hindi kinakailangan may nasaktan kaya kayo maghihiwalay. Naintindihan niya yung sinabi ko sa kanya na ayoko mamatay na wala akong anak. Sana maintindihan mo. Kasi bago tayo ikasal, hindi mo naman sinabi sa akin na hindi ka pala magkakaanak or ayaw mo palang magkaanak. Diba? So ako, luckily, may anak ako ngayon. Siya, magkaibig pa rin kami sa Facebook. Wala. Yun pa rin siya, working pa rin siya. Yun yung kanyang, siguro yun talagang passion niya, magtrabaho eh. Pero ako masaya ako kasi alam ko may anak na ako, may magkukwento na ngayon kung sino yung daddy niya, kung sino ako dito sa mundo. Okay? Bahagi yun na importante ma-realize natin na hindi kinakailangan nag-aaway. Kinakailangan nag-uusap. Kasi ang mali natin mga lalaki, alam niyo kung ano? Alam niyo kung anong mali natin, mga lalaki? Ayaw natin na madaldal. Di ba? Tanong ng tanong. Ayaw natin yun. Saan galing? Sino kasama mo? Ay, sino kayo doon? Gusto natin mga lalaki, pag sinabi natin, galing ako kay Kumparing Arthur, nag-inom kami, that's it. Eh si Mrs. Hindi. Sinong kasama niyo doon? Ilan kayo? Anong oras kayo? Nag-start ba't ngayon ka lang umuwi? Di ba? Iyon yung mali natin. Kasi alam na nga natin iba sila mag-isip, kinakalaban pa natin. Hindi natin iniunawa na ganun sila mag-isip. Di ba? Kaya bago ko umalis, kompletuhin mo na. Kay Kumparing Arthur ako, 5 kami. Doon kami inom sa may kanto, sa bandang likod. Ang alak namin, MP Lights. Nag-ambag kami, tag-100. Oh, ma, alis mo na ako. Ito na lahat.
Yeah. Just to be fair with women, ganun sila mag-isip. Specific, tayo general. Gusto natin sa... Kaya tayo naiinis magtanong. Doon lang naman tayo naiinis yung tanong ng tanong. Doon tayo madalas naiinis. Pagdating natin, pagod na tayo, ang tanong. Di ba? Eh tayo mga lalaki, meron doon tayong tinatawag na autopilot. Na minsan pag nasa bahay, gusto lang natin, nakatulala. Di ba? Gusto lang natin, may hawak kang beer, walang kausap. Yung misis natin, di naiintindihan yun. Ano iniisip mo dyan? Pucha. Ayaw, hindi ko alam kung ano iniisip ko eh. Gusto ko lang tahimik. Ba't tayo mo sabihin kung ano iniisip mo? May problema ba? Alam mo yung kagasal, sumabog ka na. Minsan, masarap. Kaya pag may mga babae yan, share ko yun. Para maintindihan din nila yung mga lalaki. Okay? Minsan kasi, tama ba ako? Minsan gusto lang natin peace of mind. Di ba? Nasa isang sulok, tahimik lang. Minsan nga, di mo alam kung ano talaga iniisip mo eh. Tapos pipilitin ka ng misis mo, ano nga? May problema ba tayo? Hanggang sa mamaya, nasa bawsi na kayo. Ang pinaka-reason lang nun, nag-iisip ka. Okay, so tuloy natin. Okay, nagpasa ko na yung iba. So, ito daw yung dapat natin gawin para magbago tayo. Sarili muna natin. Gusto ba nating magbago? O ayaw natin? Yung muna mong gawin, tanong mo sarili mo. Maganda yung sinabi ni Sir Emsa. Magbago kaya ako? O hindi? Tanongin mo sarili mo. Kasi ang magiging kalaban mo sarili mo. Tanongin mo, gusto mo talaga magbago? Pero ito yung share ko sa inyo. Bago kayo magdesisyon. Tandaan nyo, lahat tayo mamamatay. No doubt. Dalawa nga lang daw ang totoo sa mundo eh. Na kahit anong relihiyon natin, kahit na anong kultura natin, magkakasundo tayo lahat. Mamamatay tayo, ipinanganak tayo. Yan lang yung dalawang totoo. Na hindi pagsisinungaling ng kahit sino. Yan lang dalawa. Pinanganak ka, mamamatay ka. Bilang tatay, itong tanong, pag namatay ka ba at ililibing ka, habang binababa yung kabaong mo sa lupa, ang sinasabi ng mga anak mo sa asawa mo, okay lang yan, wala na si tatay, wala namang kwenta yan eh. Tapos yung mga kumare nyo, kumpare, Mars, swerte mo, wala na yan. Yung nananakit sa'yo palagi, habang binababa, tapos duduraan yung kabaong mo, masaya yung mga anak mo na wala ka na. O ang gusto mo, habang bumababa yung kabaong mo, umiiyak yung mga anak mo. Dahil napakagaling mong tatay. Umiiyak yung asawa mo, napakagaling mong asawa. At lahat ng taong nakikipaglibing sa'yo, nangihinayang sa'yo. Mamili ka. Yun lang ang choice mo. Diba? Kasi kung gusto mong masaya yung mga anak mo na mamatay ka, huwag ka magbago. Diba? Lalo mong palalain yung kagaguhan mo bilang lalaki. Diba? Pero kung gusto mo na mag-iwan ka ng magandang alaala, na hanggang sa mga apo mo, ikukwento ng mga anak mo kung gaano kagaling at kabait ang lolo nila. Na yung asawa mo, hindi niya na gusto mag-asawa ulit dahil sa sobrang galing mo, sobrang bait mo siya mismo, nakukonsensya siya mag-asawa ulit. Magbago ka. Magbago ka. Kasi madali lang naman, ikaw lang yan. Ikaw lang magdidesisyon eh. Ikaw lang yan. Ikaw lang. Walang iba, ikaw lang. Pag-isipan mo, sarili mo, kaya mo ba o hindi? Yun lang isipin mo. Kasi yun ang kinakailangan simulan daw natin. Within. Kaya nga sabi niya rito, change starts from within. Okay? So, nagpasa na natin. And then, you cannot give what you don't have. Kasi nga, huwag kang magsasabi sa kumpare mo na, uy, pare, kawawa naman si misis mo, pero ikaw nananakit ka. Diba? Hindi ka pwedeng mag-move. Kung ikaw nananakit ka, nagmumura ka ng asawa mo, binabat-batukan mo yung anak mo. Anak mong bakla, binabastos mo. Hindi mo tanggap. Hindi ka pwede sa move. Kasi kami ganun eh. Kinakailangan baguhin muna namin sarili namin para bago namin sabihin sa inyo na baguhin nyo rin yung sarili nyo. Otherwise, pwede nyo kami balikan. Si Sir Ems, baguhin. Kita ko sa club, dalawa pa yung babaeng akbay. Oh my God, ano ba naman niya? Diba? Kasi pati yun, kinakailangan namin baguhin kung sino kami. Diba? Kung saan kami pupunta, paano kami mapag-usap sa kapwa namin. Kasi yun ang gusto namin eh. Ang tanong kayo. Kasi you cannot give what you don't have. Ikaw muna. Bago mo sabihin sa ibang tao na magbago rin sila. Okay? Next. Kausapin mo asawa mo. Okay ka na? Magbabago ako. Na-inspired ako ng Sir Emsa. Yes! Woo! Magbabago ako. Next thing to do, kausapin mo asawa mo. Usapin yung dalawa. Alamin nyo kung ano yung problema talaga.
paano kayo mag-meet sa gitna? Kasi madalas kang kinukwento ko, di ba? Nung nililigawan pa yung asawa mo, my God. Siguro lang pati buwan, kunin mo, sabit mo sa leg niya eh. Di ba? Nung una mo siyang nakita, gandang-ganda ka eh. Kala mo tumama ka sa jackpot eh. Di ba? Nung unang date nyo, malamang, uso pa pamada no, ilang pamada nilagay mo sa buhok mo eh. Pabango, halos pinaligo mo eh sa first date nyo, di ba? Una mong nahawakan yung kamay niya, naku, Diyos mio. Siguro hindi ka naghugas ng kamay ilang araw eh. Lambot na lambot ka sa kamay. Tuwan-tuwa ka. Diba? Pababa ng hagdan, sinalo mo pa yung kuya, nilalayan mo pa eh. Nung natapilok ko, nasaktan ka ba? Diba? Ganun mo siya kaalaga. Eh, nung naging asawa mo na may anak na kayo, diba? Wala na. Natapilok, anong sabi mo sa kanya? Tanga-tanga mo kasi di mo tinitignan yung dinadaanan mo. Diba? Nung unang hawak mo yung kamay niya, naglalakad kayong dalawa, pasway-sway pa eh. Diba? Tonto, proud na proud ka pa eh. Ngayon, may anak na kayo, pumunta kayo na SM Central. Bumahawak lang dito yung asawa mo. Ano ka ba? Hawak ka ng hawak para ka mawawala. Diba? Usap kayo. Balik kayo doon sa dati. Balik kayo sa dati. Usap. Kasi kung di kayo mag-uusap, walang mangyayari. Kasi siya yung tinatawag na intimate partner eh. Balik ka doon sa panahon na sinabi mo sa kanyang mahal mo siya. Bakit ngayon hindi na? Nagkikiss pa ba kayo bago ka umalis? Or corny na? Yeah? Yung sweetness, wala na ba? Sweetik na. Yung mahal kita, putang ina na ba ngayon? Di ba? Wala partner. Balik lang tayo sa dati. Kausapin mo yung partner mo. Okay? Kung gusto mong maging bahagi ng move, kung gusto mong maiba ka sa lahat, hindi ka katulad ng mga iba dyan, kausapin mo sa mo. Proud ka sa asawa mo dapat. Okay? Pag nangyari yon, pangatlong gagawin mo, kausapin mo mga anak mo. Okay na kayo ng asawa mo, sinabi niya na sa'yo. Sa akin kasi mahal, magsabi ka lang saan ka pupunta, saan ko ng oras ka uwi. Okay na ako dun. Ganon, pag-usapan. Pag okay na kayo, kausapin yung mga anak mo. Nak, alam ko, nung nakaraan, nabatukan ka eh. Alam ko, minsan, ni-request mo ako pumunta doon sa school. Pero ayoko. Nak, humingi ng sorry si Papa, ha? Pag may activity sa school, gusto ko, imbitahin mo si Papa. Pag may mali si Papa, sabihin mo kay Papa. Sabi mo mga anak mo heart to heart. When was the last time na nag-heart to heart kayo ng mga anak nyo? Pag may problema lang, pag may pinatawag sa school, napaaway. Diba? Alam nyo mga bata, kaya malayo sila sa magulang nila ngayon. Kasi sa magulang nila at sa loob ng tahanan, walang nakakaintindi sa kanila. Kaya minsan, pag sinasabi ng mga ibang tao na yung mga kabataan ngayon, nagbago na. Ang laki ng pinagbago ng kabataan ngayon, naniniwala ba kayo? O, di ba? Laki ng pinagbago ng kabataan ngayon, sabi sa akin, may nagtanong sa akin yan eh. So yan, naniniwala ka ba? Nung malaki pinagbago ng kabataan ngayon? Nung araw, tingin mo pa lang, nanginginig na eh. Nung araw, hawak mo pa lang yung pamalo, umiiyak na eh. Di ba? Isang sit-sit mo lang, uwi na, alas 6, nasa bahay na, sabay-sabay na kayo kakain. Ngayon, maubos na yung boses mo kasi sisigaw. Wala. Tapos sabi pa nung isa, ako nga sir, yung anak ko naging paniki eh. Gulat ako eh. Sabi, ba't naging paniki eh? Pinagugas ko ng plato, sagot pa naman, bat ako. Bat, paniki, bat ako daw, sabi niya. Tapos iba naman sir, mamaya na, cellphone ng cellphone. Pero nung nilabas ko yung opinion ko, ito po yung sinabi ko sa kanila. Ang kabataan noon at kabataan ngayon, walang pinagkaiba. Hindi nagbago ang mga kabataan. Alam niyo kung ano nagbago? Yung environment, kung nasaan ang kabataan. Nung panahon natin, wala namang cellphone eh. Walang internet. Walang online gaming. Hindi tayo nakasabay bilang mga magulang sa pagbabago. Kaya tignan niyo mga anak niyong gagaling sa cellphone. No, pag may bagong cellphone ka, kanina kumingi ng tulong. Dahil sa anak mo, nak, paano nga, hindi ko alam yung... Sabi na anak mo, ano naman po, ano lang si Papa. Tapos saglit lang, nagawa niya, nagugulat ka. Ay, galing na anak ko ah. Ano ba naman pa, dali-dali lang yan. Diba? Hindi tayo nakasabay. Hindi tayo nakasabay. Hindi nagbago ang bata. Environment ang nagbago. Hindi tayo nakasabay. Kaya marami kabataan ngayon na yung mga nanay, tatay nila, binablock nila sa Facebook.
Ay, bisa pa, nagugulat ka na lang. Hindi ko nakita yung post ng anak ko. Nak, ba't wala ako? Ewan ko pa. Pag tinignan mo, wala na, di na kayo friends. Binilang ka na niya. Bakit? Kada post niya kasi sinisita mo. Nakaniyan. Tapos nakikita ng mga kaibigan niya. Siyempre nakakaya yun. Di ba? Sabi ng World Health Organization, ang bata na tama na bigyan ng cellphone, 12 years old. Yan yung tamang edad na gumagamit siya ng cellphone. Kasi na-establish na daw sa kanya yung morality, yung values. Okay? Kasi nakapag-aral na siya ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So na-establish na sa kanya. Okay? 12 years old daw ang tama. Eh ngayon, 3 years old. Di ba? Nakita niya, 1 year old. Di ba? Di ba? Dati nung araw, pag umiyak ang anak natin, anong ginagawa natin? Di ba kinakarga? Karga. Patatahan ngayon, hindi. Cellphone. Pag umiyak. Nung araw, hindi. Ramdam ng anak natin yung pagmamahal ng magulang. Ngayon, hindi. About cellphone. Di ba? Kaya nakakalungkot. Kaya huwag kayo magsisi kung yung ugali ng anak nyo iba at sasabihin nyo, nung panahon namin, ganito, ganyan. Saka, kung 3 years old pa lang, 2 years old, binibigyan mo na ng cellphone. Di ba? Bahagi yun eh, na dapat kinakausap natin yung mga anak natin. Kasi para po sa akin, walang bata na makasalanan. Ang bata ay biktima kaya siya nakagawa ng kasalanan. Pero walang batang likas na masama. Environment. Yung nakikita niya sa cellphone ang nagsasabi. Okay? Kaya nakakalungkot. Katulad ng picture na to, di ba? Sarap tignan. Isa kang tatay. Tapos nakakabanding mo yung mga anak mo. Nak, basketball tayo. Di ba? Kung lalaki. Kung babae, sama mo. Nak, basketball tayo. Oh, mami, kape kayo ni ganito, ganyan. Kayo sa pamilya may sariling laro. Sa 7 days a week na meron tayo, sana meron kang time sa family. Kita mo pati sa pagkain sa hapag, di ba lahat naka-cellphone? Samantalang ng araw, wala naman, sarap ng kwentuhan ng araw habang kumakain eh. Prayer, tas kwentuhan. Tapos kung sino pinakamatanda, kung may lolo o lola, magagalit, sasabihin sa atin, dal-dal, kumain kayo. Tapos magtatawanan, di ba? Pero ngayon, wala na. Meron ako narinig na kwento. Pagdating daw nung anak, sabi daw nung nanay, may pagkain na dyan, kumuha na kayo. Diba? Wala nang bandi kasi yung nanay, naka-cellphone din. Busy. Dating asawa, ma, may pagkain tayo, luto na dyan, kuha ka na lang. Busy din si nanay sa online. Ganoon din si tatay, diba? Kaya nakakalungkot yung pamilya, kung anong klase pamilya meron tayo ngayon. Kaya sabi nila, ang isa sa pinaka nakakatakot daw ngayon sa buong mundo, ay mawala ang salitang pamilya. Mawala ang salitang pamilya. Oo. Kasi wala na eh. Kasi itong mga bata lumalaki na hindi nila alam kung anong salitang pamilya. Itong mga bata na to lumalaki na walang responsibility bilang anak. Hindi na naituro eh. Kasi pag umiyak sila, bigay cellphone. Alam nila, nung araw tayo, alam natin, umaga breakfast, alas 12 kakain tayo, alas 6 dinner. Ngayon, wala na. Kahit anong oras pwede kumain. Hindi na nila alam yun. Di ba? Kaya nakakalungkot. Kaya sana magkaroon tayo ng time, lalo tayo mga lalaki. Magkaroon tayo ng time na makausap yung mga anak natin. Alam nyo, nung nalaman ko yung kwento doon sa sinabi ko sa inyo kaninang school na merong teacher na nangharas, alam nyo, halos lahat ng magulang, hindi nila alam yun. Nagsumbong lang yung mga kaklase. Pero itong mga anak, hindi nila kaya magsumbong sa kanilang magulang. Bakit? Kasi sila pa sinisisi. Baka lapit ka na lapit doon sa teacher mo. Diba? Alam nyo ang bata, iba yung pakikinig sa naririnig. Magkaiba yun. Iba yung naintindihan sa naunawaan. So nung nagsabi ba sa iyong anak mo, naunawaan mo ba o naintindihan mo lang? Kasi magkaiba yun. Dapat kasi naunawaan mo. Okay? Isa sa pinakamaganda. Next, nagagawin natin. Okay? Ito yung binabanggit ko sa iyo kanina, SK. Ito yung isang organization namin na pangkabataan, Youth Advocates of Moving Schools. Hoping magkaroon kayo ng interest na makausap sila para makapagsabi sila sa inyo kung ano yung mga magagandang programs natin sa mga school, sa mga kabataan natin. Mas maganda yung preparation bago mag-start ulit ang klase. No, ma-invite yung ibang kabataan dito, magkaroon kayo ng symposium, okay? Para in preparation bago sila pumasok, okay? Mas maganda yon. And then,
Alam naman natin na maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Kaya ingat tayo. Ako naawa ako sa bata na inutusan ng tatay na bumili ng sigarilyo. Di ba? Tapos, papasindinak, sindihan mo na rin ha. Tapos nung natuto manigarilyo yung anak mo, galit ka. Di ba? The best na ako nakaka-encounter na ganyan, kaya sa Gordon Heights, natuwa ako sa ginawa ni Kapitan Echi. Lahat ng tindahan doon, pinalagyan niya ng sticker na bawal ang bata, ganito, magsindi, magbenta sa bata. Talagang pinalagyan niya mula sa barangay. Mga purok leader ang nagbabantay nun. Na pag nakitaan nila, napicturan, automatic, ni Kapechi yung tindahan. Bakit? Kasi, hindi ko rin alam kung ano pumapasok sa utak ng tatay na yung bisyo niya, iuutos niya sa anak niya. Tapos yung anak, tatawid pa ng kalsada para mabili yung sigarilyo. Tapos nasa gasaan, tapos sisisihin mo yung driver. Di ba? Unang-una, pinalabas mo yung anak mo. Minor de edad para bilhin yung bisyo mo. Di ba? Kaya bilang BPAT, sana maging tayo sa ganyan, no? Mga purok leaders, maging attentive tayo. Bata, nakita natin may dalang sigarilyo. Sino gutos niyan? Papa ko, punta na agad yung papa. Kayo po yung anak nito? Opo. Kayo po nagpabili ng sigarilyo. Alam niyo po may batas tayo, may ordinansa tayo sa Olongapo na bawal. Ay, sorry sir, hindi ako sure. Last na po ito ha, kasi nakakawa po yung anak nyo. Sana po, matulungan nyo kami na maihinto ito. Oh sir, pasensya, hindi na po mauulit. Di ba? Kasi minsan tayo din mga nasa barangay, nasa gobyerno, walang pakialam eh. Minsan, nag-post ako doon sa namin, sa page namin. Kasi ako mismo na-experience ko yun sa 7-Eleven, sa may balik-balik. Pagpasok ko, may bata. Eh, school hours yun eh. Nagbubukas sara ng 7-Eleven. So, napaisip ngayon ako. Tapos tinanong ko yung nagbabantay. Sabi ko, anong inaalaw niyo yan? Wala naman sir sinasabi sa supervisor namin. Basta pag may pumunta daw bata, hayaan sila. Di pinuntahan ko yung bata kasi nangingi ng pera. Ilang taon ka na? 13 years old po. Ba't wala ka sa school? Eh, sabi po ni mama, huwag pumasok. Ipunta daw po dito sa 7-Eleven eh. Di ba? Eh kung gago ako, na-traffic ko na yung bata na yon. Kasi pwede ko sabihin sa kanya, may 500 ako. Sunod ka doon sa sasakyan ko, gusto mo? Ito, 500, oh. Di ba? Kaya sabi ko doon sa establishment ng 7-Eleven, sana magkaroon kayo ng policy na bawal. Kasi yung ginagawa nyo, ini-invite nyo yung bata na mabiktima. Eh, yung bata na nakausap ko, 13 years old, babae. Babae. Tapos kasama niya yung kapatid niya, 6 years old, ang sabi niya sa akin. Di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit nagiging normal ito sa 7-Eleven? Pag sinabi mo 7-Eleven, automatic may bantahin na bata. Ba't tinotolerate? Diba? Kaya pinost ko yun sa page namin para part ng awareness na hindi normal yon. Na school hours wala yung bata doon sa school. Dahil ang sabi ng nanay niya daw, punta siya doon sa 7-Eleven at doon siya dahil magkakapera siya. Diba? Dito sa barangay nyo, ganun ba kayo ka-aware? Yung mga establishment ba dito, nasisilip nyo, namomonitor nyo? Di ba? Kung hindi, then liable tayo bilang barangay officials. Okay? Next. Kausapin natin mga kaibigan natin. Pinakamahirap sa lahat kaibigan kasi kilala nila kung gaano kakaloko. Pare, tara doon tayo sa may bagong bukas na beer house. Pare, hindi pwede. Nagbago na ako. Asus! Nagbago! Ikaw pa ba, pare? Ikaw pa pinakagago sa atin. Di ba? Ang hirap. Kasi ikaw yung nangunguna sa, pare, tignan mo yung pitol, laki. Pare, sexy. Tapos magbabago ka, di ba? Pinakamahirap kaibigan. Pero you need to talk to them. Pare, pinipilit ko, pasensya na, corny man, pero mas mahal ko pamilya ko. Kasi pag ako naman nagkasakit, pamilya ko naman na nandyan, di naman sila eh. Di ba? Ganun lang, straightforward, huwag ka na mahinga. Yabang naman ito, nagbago na. Parang kayo magalit, magkakaibigan tayo. Pero ito yung gusto kong mangyari sa pamilya ko. At ito yung gusto kong mangyari sa sarili ko para sa pamilya ko. Okay? Mas maganda makausap natin sila. Although mahirap, kasi nga kaibigan natin sila nakakaalam kung gaano kang kaloko. Pero we need to. Okay? And then sa mga kasamaan mo, lalo na dito sa barangay. Diba? Kung ikaw yung barangay BPAT na nakatambay dyan sa baba, na pag may humintong tricycle at bumaba, naka-miniskirt, pare, kulay puti. Diba? Isa nga, natatawa ako kasi na-observe ko ito sa isang barangay, di ko na ma-mention. Habang hinihintay ko yung seminar namin,
Nakaupo ako, tapos yung isang, hindi ko lang, bipat siya. I consider bipat kasi naka-uniform siya eh. Sabi niya nung may sexing babae na nagtatanong kung saan yung secretary, talagang inalalayan yung sexy. Ay, dito po ma'am, dito po tayo. Tapos nung matanda yung nagtatanong, doon po, diretso sa kaliwa, akit kayo doon sa taas. Diba? Nakakalungkot. Diba? Kaya dapat kausapin mo yung mga kasama mo dito. Pare, barangay tayo. Dapat yung bawal bastos tayo nag-i-implement. Dapat nakikita sa barangay natin. Di ba? Dapat sa inyo manguna yan, SK. No? Kayo manguna. Para itong mga nakakatanda sa inyo, di ba? Talagang paigtingin nyo yung ganung programa. Kasi otherwise, magiging normal sa barangay yung ganito. Di ba? Kita nyo, sa mga barangay, mapapansin nyo number one, pag may mga activities, akala mo babait. Pero pag nasa ang activities, nako, ang babastos. Ang babastos, lalo na sa mga kababaihan. Nako, Diyos mio. Yung sinasaka kanina, dami ko naririnig eh. Puyat kami kagabi. Yan. Puyat. Pero pag tinanong mo, puyat ka ba talaga? Hindi, nakatulog naman kami 5 hours. Di ba? Nakakalay po. Tapos na po yung meeting nyo? Sige po. Oo. Sayang, natapos na tayo. Sige po, patapos na rin kami. Ulitin ko yung sa inyo kagawad, mamaya may babanggitin ako. Ibalik ko. Okay. At saka po yung pro leaders sana natin. And then be active tayo sa community. Maging bahagi kayo ng move. Bahagi kayo ng move dito sa barangay nyo. Maging move kayo. Maging bahagi namin kayo. Okay? Kasi habang dumadami tayo, paunti ng paunti ang mga babaeng nasasaktan. Okay? Kaya ang sabi ko, be one of us. Okay? Maging bahagi namin kayo. Mamaya, tatanungin namin si Kagawad at saka si Kap na lang. Sana si Kap pumayag. Kasi kinakailangan Kap magkaroon kayo ng president dito, ng Move Barangay President, Vice Secretary at Treasurer, at saka isang Move Coordinator. Last year kasi Kap, si Sec Percy, yung kanyang kapitan mismo ang tumayong president. Sabi niya, ako na magiging president. Kaya nakakatuwa yung program ang daling i-launch sa kanila. So, mamaya magkaaroon po tayo ng ganun, Kap. Maabot tayo ng officials natin dito para masimulan natin yung programa natin sa Move sa barangay level. Okay? Hintayin ko lang si Kagawad kasi babanggitin natin dito mamaya yung resolution natin sa barangay kung paano tayo makagawa ng resolution natin. Okay? So, tuloy natin. So, sa barangay Move, meron tayong opisyales. Barangay Move Coordinators, kung sino itatalaga ng kapitan natin later on, o ni Kagawad. Ang Move Coordinators, sila yung direktang makikipag-coordinate sa Move Olongapo City Chapter ng mga programs. Halimbawa, magre-request sila ng speaker or may activity sila. Second, yung Move Officer. Yung Move Officer naman sa barangay level, makikipag-coordinate sa mga purok leaders para sa gagawin nilang program sa kada purok. Okay? Yun naman ang magiging trabaho ng Move Officers natin. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Sa barangay natin, familiar na ba kayo dito? Kagawad, halimbawa, yung budget natin ngayon sa merienda, pwede natin gamitin itong AYAC Bausi Resolution number 1. Okay? Itong AYAC Bausi Resolution number 1, ito yung nagsasabi na ang program ng MOVE, basta may kinalaman sa VAUSI, pwedeng gamitin yung God budget. Okay? Pwedeng kumuha sa God budget. Halimbawa, magkakaroon tayo kagawad, for example, ng National Women's Month Parade. Okay? Pwede mong kunin yung mga lalaki MOVE through the approval ng ating punong barangay at magkakaroon ng sariling damit ng MOVE na may nakalagay na Barangay Pag-asa. Okay? Kasi ang sinasabi ng resolution na to, basta may kinalaman sa VAUSI, seminars, flyers, lahat, gagamitin yung God budget. Okay? Itong resolution number 1, galing na po ito sa PCW, Philippine Commission on Women. Sila po nagpadala sa atin yan para ma-inform yung barangay natin. Okay? Pagdating sa ganitong programa. So, dito makikita natin sa part ng resolution na to
nagkaroon na ng agreement ang PCW, Philippine Commission on Women, NEDA, DBM. Nagkaroon na silang joint circular patungkol sa paggamit ng budget. Okay, ng GAD. At lahat naman tayo sa government may mga GAD budget tayo. So, halimbawa, si Kap, tatanungin ni Kap si Kagawad, may hawak ng Women and Children. Kagawad, bukod sa BAUSI, yung move natin, anong program natin para maisama natin? Kap, yung 3 purok po natin, magkaroon kami ng seminar. So, kailangan po namin ng merienda. Ito po yung expected participants. Plus, November, 18-day campaign. Meron po kami program sa Barangay Pag-asa. Meron po kaming, bahala kayo kung ano yung magiging program nyo. Okay? Para maisama, pagdating sa deliberation nyo sa council, with the approval ng ating punong barangay din, makapag-launch kayo ng program nyo. Okay? Sa move natin. Okay? So, nakalagay na rin naman dito na pati mga state universities, basta hawak ng gobyerno. Okay? Kasama. Sir, ano bang niyan? Basis niyan? Siyempre po, ang dating secretary ng DILG ang isa sa signatories natin. Secretary Anyo. Okay? Kaya sa local government, si Secretary Anyo that time, 2019, na nag-represent ng DILG natin sa buong Pilipinas. Signatory siya dyan. Kasama ang DepEd at iba pang agency. Kaya may nagtanong kasing barangay Kalaklan ata yon. Sabi niya, alam mo, Sir Ems, kino-question ako ng mga kasama kong kagawad eh. Teka, bakit? Ano daw basis niyan? Sabi ko, pag kino-question niya yan, bigay mo sa akin yung buong pangalan, ipapadala natin sa Manila. Para lahat ng budget nyo sa GAD iipitin. Kasi PCW yan eh, Philippine Commission on Women. Saan ba galing ang GAD program? PCW. Sila ang nagmo-monitor niyan. Okay? At ang PCW ang bumuo ng MOVE. Bakit binuo nila ang MOVE? Kasi nga mga lalaki ang nakikitang perpetrator na palaging nananakit sa babae. Kaya binuo nila yung MOVE. Ang sabi ng PCW, kaysa mga lalaki lagi ang nirereklamo, gamitin natin ang mga lalaki na kakampi ng kababaihan. Okay? In support to that, nilabas nila tong AYAC VAUSI Resolution number 1 para hindi na mahirapan sa pagkuha ng budget. Sa amin po, sa Olongapo chapter, wala naman kami masyadong problema sa budget kasi nga CSWD ang pumupondo sa mga programs namin and activities. Sa barangay level, ito po yung gagamitin nyo. Okay? Pag gagawa kayo ng budget patungkol po sa VAUSI program. At ito po yung dapat nyong gawin. Kauna-una sa buong Olongapo, barangay kalalaki, gumawa ng resolution in support sa move nila sa barangay. So lalong wala na silang problema. Okay? Pagdating sa mga program nila sa VAUSI. Kasi sila mismo gumawa na sila ng sarili ng resolution. Unanimously approve yan. Absent lang yan during the time yung kanilang SK. Okay? Andiyan po si Sec Percy ng kalalaki. Pwede nyo po siyang hingian ng template. Paano nila ginawa yan? Kung gusto nyo i-copy-paste na lang, i-modify base sa barangay nyo. Okay? Para magkaroon na rin kayo ng sarili nyong resolution. Sa Olongapo naman, okay, binigyan na tayo ng resolution ng city. Okay? Ang pangalan ng resolution na binigyan nila sa atin, recognizing and supporting the men opposed to vow everywhere or move Olongapo City Chapter. Unanimously approved po yan. Okay? Unanimously approved. Lahat pumirma, even the mayor natin. Kaya wala kami problema sa program. Sasabihin ko lang sa CSWD, ma'am, may ganito kami program mo. Saan mo gusto ganapin? Sa SMX. Ilang expected mo participants? 100. Ilang araw? 3 days. Ma'am, pagkain na, merienda lunch, ganun-ganon. Ganon din ang mangyayari sa barangay nyo. Okay? In support, halimbawa, medyo malaki yung gagawin nyo. Ang target nyo, for example, kababaihan na nagtitinda sa ganitong palengke, ba, barangay Pag-asa palengke, nasa 100, for example, pwede nyo naman hingi ng tulong ng CSWD, pwede nyo hingi ng tulong ng PAC, pwede nyo hingi ng tulong na aksyon. Okay, pagdating sa ganyan. Ang hinihiling ko lang, pagdating sa ganyan, sana maging devoted po tayo, lalo na sa mga agawad natin. Kasi, paulit-ulit ko nga sinasabi, kaya tayo may problema sa VAW, wala tayong ginagawa sa barangay level. Basta ang problema paulit-ulit, wala tayong ginagawa. Ulitin ko yung sinabi ko kanina para doon sa mga wala dito, lalo na sa mga purok leaders natin. Pag ang isang purok, base sa datos ng VAUSI officer, 2 VAW cases na yung pumasok, there's something wrong sa purok leader. Why? Anong program ang gusto mong gawin dyan sa purok 1, for example?
para mahinto na ang vow. Nakakadalawang kaso ka na dyan. Doon pumapasok ang move. Lahat ng lalaki na 18 years old pataas, live-in o kasal, i-seminar natin. Bakit? Kasi nakakadalawang kaso ka na ng vow. Sa lugar mo, purok leader ka. Alter ego ka ng kapitan. May appointment ka para i-represent ng kapitan dyan sa purok mo tapos wala kang ginagawa. Balik mo na kay Kap yung appointment mo. Hindi mo kaya eh. Sa amin po sa MOVE, seryoso ang usapin ng vow. Lalo na yung pananakit sa mga bata. Seryoso po kami dyan. Yung mga sumbong sa amin, tinutugunan po namin yan. Kaya bago kayo tumugon, isipin nyo muna sa sarili nyo bilang mga lalaki, baka isa-isa na nanakit sa asawa nyo. Isa-isa na nanakit sa mga kabataan. Pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi nakakahiya naman na later on, isang kagawad, isang purok leader, isang BPAT, or barangay officials ang marereklamo. Kasi kasama kami sa magpa-file ng reklamo. Ganon kami sa MOVE. Seryoso po ang usapin namin pag pinag-uusapan natin ng vow. At gusto namin makakuha ng reklamo din sa lalaki. Ang lalaki kasi, patriarch nga tayo, hindi tayo nagsusumbong eh. Kasi nga lalaki tayo eh. Gusto namin may magsumbong din na lalaki. Kaya nung nagkaroon ng deliberation, ang vowsy, bago siya maging batas, di ba yung mga kalalaki nagreklamo, puro lalaki, puro babae na lang yan, bakit sa lalaki? Wala. Simple lang sagot ng Kongreso, bigyan nyo kami ng datos. Kasi sa babae, ang dami. Ang daming reklamo ng pananakit. Sa lalaki, wala. Kasi nga lalaki tayo, takot tayo magreklamo. Nahihiya tayo. Okay? Kaya ang gusto namin, pati kayo. Kaya pinopromote namin sa barangay yung MOVE office. Okay? Sa ngayon, 3 ang meron. Mabayuan, yung Badak office ni Arthur, yun din ang kanilang MOVE office, tumatanggap ng reklamo. Pangalawa, Barangay Santa Rita, pinangako ni Kapitana Cerezo, na yung ginagawa nila doon na 3 palapag, yung MOVE office ilalagay doon sa 2nd floor, katabi ng VAUSI. Pangatlo, Kalaklan. Under deliberation yung isang room nila doon. May room na sila, may aircon na, kompleto na. Meron resolution na lang inihintay nila na ipapangalan yung sa MOVE. Sir Ems, ano ba yung magiging trabaho kasi ng MOVE? Bakit kinakailangan ng MOVE office? Ang vow cases, babae, binugbog, sinaktan, emotionally, psychologically, physically, diretso kay vow officer. Yung lalaki na nakit, diretso kay MOVE. Bakit? Wala kasi tayong ginagawa sa lalaki. Sa babae, meron. Kausap siya ng vow, tulungan mag-file ng kaso, anything and everything. Eh, yung lalaki, kinausap na ba natin? Bakit paulit-ulit niya sinasaktan yung asawa niya? Nagbigay na ba tayo ng intervention doon sa lalaki? Wala. Diba? Hindi natin kinakausap. Kaya paulit-ulit yung pananakit. Kaya paulit-ulit yung nasabi kanina ni officer na kinabukasan babalikan na naman yung asawa niya. Bakit? Ang tinutukan kasi natin yung sinaktan. Yung nanakit, wala tayong pakialam. Wala tayong ginawa. Eh bilang lalaki, tulungan natin. Alamin natin, saan nanggaling yung galit mo? Kasi ang sabi sa akin, 2 beses mo nang sinampal yung asawa mo, 2 beses ka nang nareklamo. Pare usapang lalaki, saan nanggaling yung galit? Bakit paulit-ulit? Kasi usually walang nakikinig sa lalaking may problema din. Walang nagtatanong sa kanya. Yun ang bahagi ng MOVE, bahagi yun ng intervention natin. Para malaman natin paano naman natin matutulungan tong lalaki. Halimbawa, walang trabaho, umaasa lang tong si lalaki, for example, sa padala ng magulang. Wala siya trabaho. Pero siya ang bumubuhay sa pamilya, bahay sa padala. O tinanong natin siya, o bakit nung nabugbog na naman yung asawa mo? Eh, nagkasagutan kasi kami ng mama ko eh. Hindi daw ako papadalahan ngayon eh. Pag uwi ko sa bahay, bumungad kasi yan si Michelle eh. Nasampal ko. Sa madalit salita, hindi ka galit sa asawa mo. Yung galit mo sa magulang mo ang naging dahilan para magalit ka at masaktan mo yung asawa mo. At dahil doon sa sinabi niya, alam na natin ang intervention, anger management. Punta tayo kay Kap. Kap, itong MOVE officer ako ha, Kap. Nakausap ko itong asawa ni Michelle. Wala palang trabaho to, Kap. Pwede bang mag-volunteer sa atin? Kap, bahagi ng intervention natin. Volunteer siya rito, Kap. Sinabihan ko naman siya para lang may magawa siya. Then habang nagbo-volunteer siya rito, Kap, bahagi yun ng malaman niya na kung paano ba dapat nire-respeto ang isang babae.
Kasi walang tumutulong sa lalaki. Walang nagtatanong sa kanya, kamusta ka na? Ang tingin lang sa kanya, nambubugbog, nananakit. Pero tinanong ba natin, kamusta ka na? Anong pinagdadaanan mo? Diba? Kasi yun ang nakikita namin sa MOVE, na malaki ang chance na maihinto yung paulit-ulit na pananakit sa babae. Ang tawag natin doon, cycle of violence. Paulit-ulit eh. Okay? Kaya dito sa Barangay Pag-asa, nabanggit ko kay Kap kanina, para mag-start ang MOVE natin, kagawad, na-mention ko kay Kap kanina, kinakailangan magkaroon kayo ng MOVE President, Vice, Treasurer, hanggang Secretary, at isang MOVE Coordinator. Yung MOVE Coordinator, siya po yung makikipag-coordinate sa MOVE Chapter. Okay? Siya, yung MOVE Chapter din na makikipag-coordinate sa kanya kung merong barangay-wide activity ang MOVE ng city. Yung president, ang nakikipag-coordinate sa agawad at kapitan para sa program sa MOVE sa barangay, sa kada purok. So ang suggestion po namin sa MOVE, kada purok ang gawin natin. Okay? Lahat ng lalaki, sasabihin kay purok leader, purok, ilan ang lalaki dyan sa purok mo na may asawa na? Kap, siguro kung tatansya ko, mga 25. Yung iba, wala pa naman eh. Hindi kasal kahit hindi kasal. O Kap, mga 25. O hatiin natin sa dalawang batch. First batch, seminar natin to, part ng prevention natin. Second batch, kausapin natin part ng prevention natin. Seminar sila. Hingi tayo ng tulong doon sa PAC, sa Olonga po, CSWD, hindi kakayanin ng budget natin sa barangay kung budget lang ng barangay natin na gagamitin. Mas maganda simulan natin sa kada purok. At lahat po ng documentation natin doon, ibibigay niyo sa amin, kukunin namin yon kasi i-report namin yun sa national at sa DILG natin. Okay? Pag nalaman nila yan at nalaman ng national na may isang barangay na nangunguna sa Olonga po na may ganito na silang process, kasi ang gusto namin mangyari, at the end of the day, magde-declare ang kapitan. Sasabihin ng kapitan, kinikilala niya ang purok 1 at purok 2. Okay? Base doon sa seminar, sa dami ng lalaki umaten. Okay? Na itong dalawang barangay na to, possible na for the last 3 months, wala na tayong VOC cases. Okay? Sa amin naman, sa city, MOVE, magre-request ngayon kami kay Mayor. Mayor, baka pwede tayong magbigay ng something sa Barangay Pag-asa for doing good under the CSWD program. O sige, ano bang pwede natin ibigay sa kanila? Kap, ito kasi na-maintain nila yung dalawang purok nila na walang VOC cases for almost 3 months. Walang na-report. At lahat yun, dalawang purok na seminar yung mga lalaki. Okay? So sa madalit salita, yung ginagawa natin para sa kabubuti ng barangay natin. Kasi ang nakikita namin problema, walang pakialam. Yun lang nakikita namin problema. Pero pag lahat tayo may pakialam, may hinto. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko nung nagsalita ako doon sa SMX, di ba lang tawagin ako pakialamero? Okay lang. Basta may hinto lang yung VOC cases natin. Okay? Madami na akong nakausap na parent, madami na akong nakausap ng mga teachers, may mga inireklamo na ako ng sexual abuse. Okay lang. Eh sa akin nagsumbong eh. Actionan ko yun. Kasi pag sa'yo nagsumbong at wala kang ginawa, bahagi kayo ng abuse. Kasi wala kang ginawa. Bahagi kayo ng abuse. Tinotolerate niyo yung abuse. Okay? Yun lang po yung hiling namin sa MOVE. Willing kami tumulong sa program na gusto nyong gawin hanggang sa part ng CSWD at ng mga ibang NGOs na lumalaban din sa violence against women. Pero lahat po kami walang magagawa kung walang gagawin ang barangay. Down to the purok leaders. Kung wala silang gagawin, wala po. Sayang yung pagsasalita namin sa harapan nyo. Sayang lahat ng sinasabi namin sa inyo. Okay? So, kung willing kayo, kagawad and sikap na mabuo yung MOVE nyo rito sa barangay, pwede tayo magkaroon ng separate orientation kasi may outtaking po yan. May outtaking yung MOVE. So, pwede tayo magkaroon ng separate orientation. Puro mga lalaki ang kausap natin. Mas maganda, kung gusto nyo, simulan nyo na sa kada purok para mas maganda, ibahagi ng program nyo. Pero ang gusto ko lang i-share sa inyo, hindi madali yung gagawin nyo. Okay? Kasi effort yan eh. Tsaka ikaw mismo, dapat baguhin mo yung sarili mo. Kasi mamaya sabi sa'yo ng asawa mo, pamove-move ka pa, kagabi lang pinagmumura mo ako. Pamove-move ka pa, kagabi lang, mutik mo na naman ako sampalin. Diba? Kasi nga kinakailangan baguhin mo din yung sarili mo eh. You cannot give what you don't have.
Yun lang yung challenge. Pero natutuwa ako, sabi ko nga, nagulat ako dahil si Kagawad nga yung may hawak ng Women's and Children. Empowerment to para sa aming mga lalaki. Kasi usually babae ang may hawak ng Women's and Children. Kaya gusto ko talagang palakpakan si Kagawad sa si Kap pagbibigay ng kumitiba. Kasi babae talaga may hawak niyan. And for the first time, lalaki. Ito nga yung gusto natin eh. Lalaki ang manguna sa paghinto, sa pananakit sa mga babae at mga bata. Okay? At natutuwa ako na din sa Barangay Pag-asa, mukhang medyo maganda ang kalalabasan ng Barangay Pag-asa with the support ng ating punong barangay. Okay? At ni Kagawad. So, iiwan namin challenge sa inyo. What's next? Alis kami dito later on, mamaya. Magpapasalamat sa inyong lahat. But the question is, what's next? Ano yung gagawin nyo ngayon? Kanina nakausap ko ni SK. Nagbigay na rin ako ng suggestion kay SK kung ano yung magagandang programa dapat na gagawin nila. At nagsuggest na rin ako sa inyo sa mga agawad natin, sa mga bipat nyo kanina, Purok Leader sa kay Kapitan, sa bawsi natin. So after this, what's next? Nasa inyo na po yung challenge ha. Pero ang nire-request ko, unang-una makagawa sana kayo ng resolution in support sa Barangay Move. Okay? Para may forward lang natin sa City Hall, sa CSWD, at sa Manila. Okay? Pangalawang hilingin ko, makabuo kayo ng officer para sila mismo ang tatalakay at mag-aayos ng problema natin pag may kinalaman sa violence against women at saka sa mga bata. Yun po yung pangalawa. Pag nagawa po natin yung dalawa na yon, malaki ang chance na iikot na yung bola. Okay? Iikot na yung bola. At malalaman na natin ngayon, magtatanong na lang kami sa inyo kung ilang purok na yung na-seminar nyo, ilang lalaki na yung nakausap natin. Kasi hanggat dumadami ang lalaki na bahagi ng MOVE, mas kumukonte ang lalaking nananakit sa mga babae habang dumadami tayo. Kaya, Kagawad, bahala na kayo ni Kap sa officers nyo. Update nyo na lang kami through VAUSI officer kung sino yung mga magiging officers nyo para maisama namin doon sa group chat ng MOVE Olongapo City Chapter yung mga officers natin, pati yung coordinator natin. And then kung ano po yung pwede namin maitulong sa inyo, please let us know. Okay? Iwanan ko lang kayo ng ganitong kwento. Hindi lahat ng taong nakangiti ay masaya. Hindi lahat ng taong umiiyak ay malungkot. Pero lahat ng tao ay nangangailangan ng isang taong tutulong sa kanila. At sana maging kayo yun. Okay, magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong invitation. Kap, thank you very much po sa invitation. Kagawad, thank you. Opo. Pwede naman, tapos pinig na lang tayo. Sir, ano na lang natin maganda? Opo, mas maganda. Mas maganda. Pati yung mga tricycle nyo na under ng barangay nyo, pwede natin seminar yun, yung mga lalaki na yun. Sa community. Mas maganda. Parang mas maganda po. Oo, sitwasyon nila.